sa kaarawan ng lalaki, mag-isang nakaupo si Ling sa kanyang bahay, lubos na nagre-relax. Naghiwa siya ng isang piraso ng cake at umupo sa harap ng larawan ng kanyang yumaong ina, kinakausap ito na parang buhay pa, ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan kasama niya. Sinabi niya rito na tinanggap siya sa isang organisasyon na tinatawag na lokal na sekta, at malapit na siyang maging isang salamangkero, na isang malaking bagay para sa kanya. Bigla, habang tumutunog ang orasan ng hating gabi, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Naging berde ang apoy at nagsimulang magpalit ng channel ang TV ng mag-isa at patuloy na umiikot ang orasan at may narinig siyang kumakausap sa kanya, ngunit wala siyang makita at naramdaman niyang isa itong kakaibang espiritu. Mabilis siyang kumuha ng anteng-anteng para itaboy ang mga espiritu, ngunit hindi ito gumana. Patuloy na kinakausap siya ng espiritu at pagkatapos ay nagbago ang kulay ng mga mata ni Ling, na nagbigay daan sa kanya upang makita ang mga espiritu sa paligid niya. Nabunyag na mayroon siyang mga nakatagong kakayahan, isa na rito ang makakita ng mga espiritu. Pinuri siya ng espiritu at ang kanyang mga kakayahan. Tumawa ang espiritu at sinabing titigil na ito sa pananakot sa kanya. Bigla, nagpakita sa harap niya ang espiritu ng isang matandang lalaki, sinasabing matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Hinawakan niya ito at pareho silang nawala. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa hangganan sa pagitan ng espiritual na mundo at ng mundo ng mga mortal. Sinabi sa kanya ng matandang lalaki na gusto niya itong gawing salamangkero sa espiritual na mundo. Naglagay siya ng spell upang makapasok sa espiritual na mundo, binigyan siya ng isang maliit na bowl ang parang mekanikal na tinatawag na dingdong na tanging siya lamang ang makakakita. Nagbigay din siya ng isang liham ng rekomendasyon upang mag-aral sa isang lugar na tinatawag na Akademya ng Mahika sa espiritual na mundo at tinanggap ang lahat ng walang pag-aalinlangan, na ikinagulat ng matandang lalaki na nag-akala na kakailanganin niya itong kumbansihin. Tinanong ng matandang lalaki kung bakit at sabik na sabik, kahit na kailangan niyang umalis sa mundo ng mga mortal at hindi na bumalik, at ipinaliwanag na wala siyang dapat ituloy sa kanyang mundo at nasa sabik na pumunta sa isang bagong lugar at pagkatapos ay tinanong kung bakit siya ang napili. Ngunit sinabi ng matandang lalaki na malalaman niya ang lahat mamaya. Pinayuhan siya ng espiritu na ingatan ang liham at huwag itong walain. Habang naglalakad siya papunta sa gate ng akademya, binabalaan siya na ang paglalakbay ay hindi magiging kasing dali ng kanyang iniisip. Hiniling ng espiritu na sana ay makahanap siya ng kapareha sa mahika at umalis. Matapos umalis ang espiritu at tumayo roon si Ling nang hindi makapaniwala, habang nakatingin sa gate ng may pagkamangha, nagpakita si Dingdong at nagpakilala bilang gabay para sa mga baguhan sa mahika. Habang kinakausap niya si Dingdong upang mas maunawaan ito, isang kakaibang portal ang nagsimulang magpakita, na tila sisibog, at tinanong si Dingdong tungkol dito. At ipinaliwanag ni Dingdong na may isang salamangkero na nagkaroon ng problema habang tumatawid sa mga hangganan at nagtanong kung paano siya makakatulong at itinaas ni Dingdong ang kanyang kamay patungo sa portal, hinihigop ang lahat ng enerhiya bago ito sumabog. Biglang may lumabas na isang babae mula sa portal, bumangga kay Ling ng napakalakas na halos matambo siya. Mabilis niya itong tinulungang makatayo, humingi ng tawad, at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya, at nang naka-recover siya, nakita ni Ling na napakabait niya at sila ay naging magkaibigan. Sinabi sa kanya ni Dingdong na kailangan niyang magpalit ng damit para makibagay sa mga tao sa espiritual na mundo, inalok siya ng mga damit na mabilis niyang isusuot. Humanga ang babae sa pagbabago ni Ling, nagpakilala bilang si Shuvi at nagpakilala rin si Ling, sinabing siya ay mula sa mundo ng mga mortal. Labis na nagulat si Shuvi dahil ang mga tao mula sa mundo ng mga mortal ay hindi dapat pumasok sa espiritual na mundo, at ipinakita sa kanya ni Ling ang kanyang sulat ng rekomendasyon at nang makita ito ni Shuvi ay naunawaan niya kung bakit hindi niya masukat ang antas ng kanyang mahika at hindi ito maintindihan ni Ling. Kaya ipinaliwanag ni Shuvi na maiintindihan din niya ito sa lalong madaling panahon at isinama siya sa akademya. Nang marating nila ang akademya, namangha si Ling sa kanyang nakikita, mga taong lumilipad sa itaas niya at isang malawak na tila walang katapusang lugar. Ipinaliwanag ni Shuvi na ang akademya ay isang malaking kontinente na lumulutang sa kalangitan at lalo na siyang namangha sa mga lumilipad na tao. Sinabi sa kanya ni Shuvi na maaari siyang lumipad tulad nila kapag naabot niya ang isang antas na tinatawag na espiritual na pangangalaga. Habang naglalakad sila, narinig nila ang maraming taong naghihiyawan para sa numero 1 ranggo.
Pumunta sila para tingnan kung ano ang nangyayari at nakita ang isang estudyanteng nagngangalang Gideon na humahawak ng isang kristal sa mga bato, na tumutukoy sa kanyang antas bilang siyam sa unang ranggo, at lahat ay naghihiyawan para sa kanya at nakatayo roon si Ling na walang naiintindihan. Ipinaliwanag ni Shuvi na humigit kumulang 10,000 estudyante ang pumapasok sa akademya bawat taon na nahahati sa 100 klase or paksayon, kung saan ang bawat paksayon ay may mga antas. Ang pinakamataas na paksayon ay ang unang paksayon at ang pinakamababang antas ay 0, kaya naman lahat ay naghihiyawan para kay Gideon dahil ang antas siyam sa unang paksayon ay isang malaking bagay. Ipinaliwanag din niya na ang kristal ay ang sentro ng enerhiya ng akademya at ng espiritual na mundo, na tumutukoy sa mga antas ng mga estudyante. Sumunod, isang estudyanteng nagngangalang Jing ang nagharap ng kanyang liham ng rekomendasyon sa guro ng akademya. Namangha ang lahat dahil ang mga ganitong liham ay ibinibigay lamang sa mga matataas na henyo, at bihirang magkaroon ng higit sa isang estudyante na may ganitong liham sa isang taon. Pagkatapos ay si Shuvi naman. Kilala siya sa akademya at maraming tao ang sabik na malaman kung saang paksayon siya mapapabilang. Inilagay ni Shuvi ang kanyang kamay sa kristal, na nagpapakita ng kanyang antas bilang siyam sa unang paksayon, at pinalakpakan siya ng lahat. Sa wakas, pagkakataon na ni Ling. Hinikayat siya ni Shuvi na alamin ang kanyang antas at nakaramdam ng kaba at takot si Ling na baka wala siyang anumang antas dahil hindi pa siya nakagamit ng mahika noon. Sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili at lumapit sa isa sa mga propesor, ipinakita ang kanyang sulat ng rekomendasyon. Nagulat ang lahat dahil espesyal ang taong ito, dahil mayroon siyang 2 ganoong sulat sa halip na isa, na napakabihirang mangyari. Binuksan ng propesor ang sulat at mas nagulat nang makitang galing ito kay Master Louis. Natuon ang pansin ng mga tao sa kanya, at nalaman nilang mayroon siyang sulat mula kay Louis, isang sikat at iginagalang na tao sa espiritual na mundo na ang antas ay hindi pa nalalampasan. Isa pang propesor, si Manjo, ang nakatitig sa kanya ng kakaiba, bahagyang nakangiti at sinabing naniniwala siya kay Ling at magdadala ng maraming himala sa akademya sa lalong madaling panahon, na hinangaan ng lahat at chini-cheer nila siya. Ang papuri na ito ay pumupuno ng kumpiyansa ni Ling, marahil ay sobra, at inilagay niya ang kanyang kamay sa kristal. Inihayag ng kristal na 0 ang antas ni Ling sa unang paksayon. Si Profesor Manjo, nakakasabi lang tungkol sa potensyal ni Ling, ay nag-anunsyo na ang unang paksayon ay hindi pa nakapagtala ng ganito kababang antas sa loob ng 1,000 taon. Mabilis na tumalikod ang mga tao sa pagtawag sa kanya na isang manloloko dahil ang isang taong kasing level niya ay imposibleng mapabilang sa unang paksayon, at hiniling na sana'y lumunin siya ng lupa dahil sa kahihiyan. Si Jing, na mayroon ding sulat ng rekomendasyon, ay humiling kay Profesor Manjo na bawiin ang resulta ni Ling dahil isang kahihiyan ito. Tumanggi si Manjo, sinabing hindi niya maaaring bawiin ang resulta ni Ling. Nagalit si Jing, at humamon ng tunggalian sa harap ng lahat. Nagpakita si Dingdong, sinabihan siyang tumakas bago siya tuluyang tapusin ni Jing. Dahil sa pagkabalisa ni Ling at kawalan ng katiyakan sa gagawin, ay dinala siya ni Shuvi, na lumipad palayo sa kanya, na nangakong paprotektahan at tutulungan siya tulad ng pagtulong niya sa kanya. Dinala siya ni Shuvi sa isang ligtas na lugar para matulog, at doon ay hindi makapaniwala si Ling sa nangyari. Tinanong niya si Dingdong kung ano ang magagawa niya para baguhin ito, at sinabi sa kanya ni Dingdong na maaari niyang itaas ng kaunti ang kanyang antas, at natuwa siya at tinanong siya kung paano. Sinabi niya sa kanya na para maabot ang unang antas, kailangan niyang gumawa ng 10 push-up, at namangha siya kung gaano kadali ito. Mabilis niya itong nagawa at mas lumalakas ang pakiramdam ngayon na naabot na niya ang unang antas. Patuloy siyang nagpersige hanggang sa maabot niya ang 3 yugto, at lalong lumalakas sa bawat pagkakataon. Nang tignan niya kung ano ang kailangan niyang gawin para makarating sa 4 na yugto, nalaman niyang kailangan niyang gumawa ng 10 bilyong push-up at nabigla siya sa bilang nito at alam niyang hindi na niya mararating ang 4 na yugto. Naglakad-lakad siya dahil sa pagkabagot, ngunit biglang inatake siya ng isang lalaking nakaitim na maskara at nakabalat kayo. Napansin ito ni Ling at nagsimula silang maglaban. Ang mga kasanayang nakuha niya mula sa pag-abot sa 4 yugto ay nagpakita. Siya ay napakabilis at malakas, kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, sinubukang tanggalin ni Ling ang maskara sa mukha ng umaatake,
nagtagumpay siya at nalaman niyang si Luigi pala iyon, na kasama niya sa akademya kanina. Isa si Luigi sa mga namuhi at nag-iisip na manluloko siya at naging dahilan upang hindi makatarungang mailagay ang iba sa mga hindi angkop na klase. Si Luigi, na puno ng galit, ay naghanda ng isang spell. Nagpakita si Dingdong at sinabihan siyang tumakbo dahil ang spell ay masyadong malakas para sa kanya, at iisa lamang ang paraan para malabanan ito. Kinakabahang nagtanong si Ling kung paano, at sinabihan siya ni Dingdong na ibalik ang lahat ng enerhiya mula sa spell at tinanong kung paano iyon gagawin, at casual na sinabi ni Dingdong na aalamin niya mamaya at nadismaya si Ling sa mga walang silbing sagot nito. Ilulunsad na sana ni Luigi ang spell, ngunit dumating si Shuvi, pinigilan siya at iniligtas si Ling. Lumaban sina Shuvi at Luigi hanggang sa manalo si Shuvi at madaig si Luigi. May dumating na isa pang tao at nagbanta kay Ling, at nang tumingin sila ay isa na namang Luigi. Nagulat sila nang makita ang dalawa sa kanya. Sinubukan ni Luigi na lumaban na tamaan si Shuvi, ngunit humakbang paarap si Ling at tinanggap ang suntok, at nagawang ibalik ito kay Luigi. Pagkatapos ay tumakas si Luigi at bumagsak si Ling dahil sa malakas na atake. Tinulungan siya ni Shuvi at tiningnan kung ayos lang siya. Lumapit si Luigi na dumating upang magbanta, balak umatake, ngunit sinigawan siya ni Shuvi na ikinatakot niya. Nang makabawi si Ling, nag-usap sila ni Shuvi at sinabi sa kanya ni Shuvi na naniniwala siyang makakamit niya ang magagandang bagay sa hinaharap at tiyak na may dahilan kung bakit siya pumunta sa akademya. Nangako siyang paprotektahan siya hanggang sa may pagtanggol niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Ling at Shuvi sa akademya at napansin nilang pinag-uusapan siya ng lahat at napagtanto nilang naging kaaway na pala siya ng akademya pagkatapos lamang ng isang araw. Nalungkot siya at nangakong magiging pinakamahusay na estudyante dahil lagi siyang matalino. Pumasok siya ng may kumpiyansa, naniniwalang hindi naman ito magiging mahirap. Gayunpaman, ang unang klase na kanyang pinasukan ay tinuturuan ng isang puno, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Kalaunan, isang napakaganda at iginagalang na babae na nagngangalang Sachi ang pumasok, hinahangaan ng lahat kasama na si Ling. Pumasok si Jing, na nagbigay ng mapanghamong tingin kay Ling, halatang ayaw sa kanya. Habang nagsisimula ang aralin, naghahandang mag-focus si Ling ngunit natagpuan ang puno na nagsasalita lamang ng ilang salita at huminto at walang naiintindihan si Ling. Nakikita ang lahat sa paligid niya sa isang partikular na poster na nakapikit, determinadong hindi panghinaan ng loob si Ling, tiniyak niya sa sarili na maiintindihan niya ito sa susunod na aralin. Sa pangalawang aralin, ang guro ay isang espada at sa pangatlo ay apoy at nabigong maunawaan ni Ling ang anuman mula sa mga araling ito at nabigo, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Muling nabuhay ang kanyang pag-asa nang pumasok si Propesor Yui at nagkatawang tao, na nagparamdam sa kanya na sa wakas ay may maiintindihan na siya. Sabi ni Yui, magtuturo siya tungkol sa buhay ng tao at gagawin siyang kinatawan ng sangkatauhan sa akademya dahil galing siya sa mundo ng mga mortal. Namigay siya ng mga telepono sa mga estudyante at sinabihan silang maglaro gamit ang mga ito sa buong lecture. Natigilan si Ling at hindi makapaniwala na ito lang pala ang ginagawa nila. Hinarap niya si Yui, tinanong kung maaari silang mag-aral ng ibang bagay na may kaugnayan sa mundo ng mga mortal tulad ng kasaysayan or agham. Binaliwala ito ni Yui bilang nakakabagot at iginiit na mag-enjoy at maglaro gamit ang telepono, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Pagkatapos ng lecture, dumating ang isa pang guro na nagngangalang Manjo upang magturo ng numerolohiya at muling nag-focus si Ling, umaasang sa wakas ay may matututunan siya. Sinabihan sila ni Manjo na magbilang mula 1 hanggang 3, matulog at tandaan ang lahat ng kanilang pinapangarap upang suriin ito mamaya. Nagbilang si Manjo hanggang 3 at lahat ay nakatulog at sinubukang manatiling gising ni Ling, ngunit sinabi sa kanya ni Manjo na mayroon siyang malaking sikreto at dapat maghanda para sa maraming dugo pagkatapos magising. Hindi napigilan ni Ling at nakatulog at nagising nang alugan siya ni Shuvi, sinasabing matagal na siyang tulog kahit nasa sumunod na klase. Sa una ay inisip ni Ling na isa na namang itong nakakabagot na aralin sa buhay ng tao, ngunit ipinaalam sa kanya ni Shuvi na tungkol ito sa mahiwagang buhay sa pagkakataong ito at hinimok siyang mag-focus dahil madali itong maintindihan. Bamulong din siya na may paligsahan si Propesor Yui, isang tunggalian sa pagitan ng mga pares ng estudyante upang ipakita ang kanilang mga kasanayan at dapat silang magpares na dalawa.
Naguluhan si Ling at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Shuvi na ayaw niyang makipagkumpetensya siya sa iba dahil mas mataas ang kanilang mga antas at maaaring masaktan siya ng husto. Pinutol sila ni Propesor Yui, hiniling kay Jing na simulan ang tunggalian at pinili si Jing bilang kanyang kalaban si Ling. Natakot si Ling at naalala ang mga salita ni Manjo tungkol sa paggising na maraming dugo, iniisip na ang ibig niyang sabihin ay ang tunggalian na ito. Pumagitan si Shuvi, hiniling na labanan si Jing sa halip na si Ling dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang mga antas, ngunit tumanggi si Yui at sinabihan silang maghanda. Muling tiniyak si Ling ang pag-aalala ni Shuvi, na sinasabing magiging maayos siya at humakbang pasulong. Gayunpaman, mabilis na inatake ni Shuvi si Jing ng buong lakas. Madaling nagdepensa si Jing, ipinakita na mas malakas siya, habang nahihirapan si Shuvi. Sinabihan siya ni Jing na tumigil dahil ang tunggalian ay para kay Ling at hindi sa kanya, ngunit nagpatuloy si Shuvi. Lumikha si Jing ng isang hindi matitinag na harang sa paligid ng kanyang sarili, at patuloy na umaatake si Shuvi, ngunit hindi pa rin tumigil si Shuvi. Kaya, nainis si Jing at sinabi sa kanya na sisimulan na niya itong labanan ng totoo. Magkakast na sana siya ng spell kay Shuvi nang biglang nagpakita si Ding Dong at sinabi kay Ling na maaari niyang labanan si Jing, at ipinakita sa kanya ang isang lugar sa harang ni Jing at ipinaliwanag kung paano ito malalampasan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Ling sa harap ng lahat na tinatanggap niya ang hamon laban kay Jing at nais niyang labanan ito. Nang malapit nang maglagay si Jing ng spiritual spell kay Shuvi, na siyang pinakamalakas na spell na posible, at humakbang sa harap ni Shuvi si Ling at hinaranggan ang spiritual spell gamit ang isa pang spell, na lumabas na mas malakas. Lahat ay nagulat sa kanilang nakita at nagsimulang magtaka kung paano ito nangyari. Maging si Propesor Yui ay nagsimulang magtanong kung paano, na nasa ikatlong antas lamang, ay makakagawa ng isang bagay na hindi magagawa kahit ng isang taong nasa mas mataas na antas. Ipinagpatuloy ni na Jing at Ling ang kanilang laban at naghagis si Ling ng isang spell kay Jing, ngunit hindi ito tumama kay Jing, kundi sa harang. Sa sandaling iyon, naghagis si Jing ng isa pang spell na nagbibigkis at nakakadena, dahilan para hindi siya makagalaw. Ngunit bigla niyang nabali ang mga kadena at nabasag ang harang, na ikinagulat ng lahat sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, naalala ni Jing kung kailan inihagis ni Ling ang kanyang spell sa kanya at tinamaan ang harang, napagtanto iyon at sadyang ginawa ito ni Ling. Humanga si Jing sa katalinuhan ni Ling, bagamat hindi niya ito ipinakita. Natapos ang laban at nanalo si Ling. Hindi lang iyon, naabot din niya ang ikaapat na antas, naiwan ang lahat na namangha, hindi makapaniwala na naabot niya ang ikaapat na antas sa loob lamang ng isang araw at namangha sa lahat ng nangyari sa labanan. Lumapit si Propesor Yui at natuwa sa kanya at tinanggap siya sa akademya. Pagkatapos noon, tinapos niya ang lecture at umalis. Nagpakita si Ding Dong sa kanyang silid at ipinakita sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang gawin upang maabot ang ikalimang antas, kabilang ang pagkolekta ng maraming espiritual na bato at hindi niya maintindihan kung ano ang mga ito or kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kalaunan, lumapit si Jing kay Ling at inamin na humanga siya rito at sa katalinuhan nito, sinabihan itong huwag mag-atubiling kung may kailangan siya at sinabihan siya ni Ling na kailangan niya ang ilan sa mga espiritual na batong iyon. Nahihiya siyang tiningnan ni Shuvi at sinabihan itong hindi siya dapat humingi ng pera kahit kanino. Napagtanto ni Ling na ang mga espiritual na bato ang pera sa espiritual na mundo at labis na napahiya. Binawi niya ang kanyang kahilingan sa harap ni Jing, ngunit napakabait ni Jing at binigyan siya ng singsing na nagkakahalaga ng malaking halaga at pagkatapos ay umalis. Kinausap ni Ling ang sarili, iniisip na sa perang ito ay maaaring maabot niya ang ikapitong antas, hindi lamang ang panglima. Kalaunan, lumapit sa kanya si Sachi, ang magandang babaeng gusto ng lahat, at sinabi sa kanya na napakalakas niya at hiniling na makipagkaibigan sa kanya at agad na pumayag si Ling nang hindi nag-iisip, at labis na natuwa na nagsisimula na niyang baguhin ang opinyon ng lahat tungkol sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi sa kanya ni Ding Dong na ang akademya ay nag-host ng isang kompetisyon kung saan dapat lumahok ang lahat ng mga estudyante, na tinatawag na survival battle. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang mapabilang sa top 50 upang manalo at makatanggap ng maraming premyo tulad ng mga armas at mahiwagang mapagkukunan. Gayunpaman, kung hindi siya manalo, siya ay magiging isang magandang babae sa loob ng isang taon.
Inisip ni Ling ang kanyang sarili na matatalo at magiging isang babae. Dahil sa takot sa ideya, nagsimula siyang magsanay ng husto at ibinigay ang mga espiritual na bato na mayroon siya kay Dingdong, at umabot sa ikapitong antas. Nang subukan niya ang kanyang lakas, natuklasan niya na siya ay naging mas mabilis at mas malakas kaysa dati. Labis na natuwa si Ling at nagtanong kay Dingdong ng mga detalye tungkol sa labanan. Sinabi sa kanya ni Dingdong na magaganap ito sa isang kagubatan at humigit kumulang 50,000 estudyante ang lalahok. Nag-alala si Ling tungkol sa malaking bilang at tinanong si Dingdong tungkol sa kanyang ranggo sa kanila. Sinabi sa kanya ni Dingdong na siya ay nasa ika-29,000 na ranggo sa mga kalahok, na ikinagulat niya at ipinaalam sa kanya na maliit ang kanyang tsansa laban sa iba. Kinabukasan, nakipagkita si Shuvi at kinausap si Ling tungkol sa kompetisyon. Sinubukan niyang ipahiwatig kung magiging kaibigan pa rin niya ito kung magiging babae siya. Hindi siya maintindihan ni Shuvi at mas lalong nakaramdam ng kaba at hiya si Ling sa sinabi niya. Tumakas siya at iniwan siya, pumunta kay Jing at ikinwento ang tungkol sa kompetisyon. Kakaiba ang kilos niya at hindi rin siya maintindihan ni Jing. Kalaunan, nagkita-kita sina Jing, Shuvi, at Sachi at napagtanto nilang takot si Ling na maging babae. Pinagtawanan at tinutokso nila siya ng labis kaya't nang makita sila ay hindi na nila matiis. Sinabi niya kay Dingdong na kailangan nilang manalo sa kompetisyong ito at umuwi, at tinanong ni Ling si Dingdong tungkol sa mga gawaing kailangan niyang tapusin upang maabot ang ika-8 antas. Sinabi sa kanya ni Dingdong na kailangan niyang maghanap ng isang bagay na tinatawag na Mountain Core at kainin ito upang mapalakas ang kanyang lakas, at pagkatapos ay huminin ang isang tao sa ika-9 na antas or mas mataas pa at talunin sila. Kapag nagawa niya ang lahat ng ito, hindi lamang tataas ang kanyang antas, kundi tataas din ang kanyang ranggo sa mga kakompetensya sa 4,000. Magandang balita ito para kay Ling at naisip niya si Shuvi dahil alam niyang nasa ika-9 na antas siya. Sinabi niya sa sarili na maaari niyang hilingin sa kanya na matalo siya para mapalakas niya ang kanyang lakas. Kinabukasan, pumunta siya sa akademya kasama si Shuvi at kinumpirma kung nasa ika-9 na antas nga ba siya. Sinabi sa kanya ni Shuvi na naabot na niya ang ika-10 antas noon, simula ng labanan niya ang lalaking nakamaskara na umatake sa kanya noong unang araw niya sa akademya. Medyo nag-aalangan si Ling na sabihin kay Shuvi na gusto niyang humingi ng pabor sa kanya. Mapaglarong tinanong ni Shuvi kung may kinalaman ang pabor sa kanya na maging babae at mas kinabahan si Ling at nag-alangan sa kanyang mga salita. Pinakalma siya ni Shuvi at pinuri ang kanyang lakas, tiniyak sa kanya na magtatagumpay siya sa kompetisyon. Nang marinig ang lahat ng magagandang salita mula kay Shuvi, nahihiya siyang hilingin sa kanya na lumaban at hayaan siyang manalo. Kaya mabilis niyang hiniling sa kanya na kunin ang Mountain Core para sa kanya dahil kailangan niya ito. Dahil napakabait ni Shuvi, sinabi niya sa kanya na kukunin niya ito sa lalong madaling panahon. Pumunta si Ling kay Jing pagkatapos ng akademya at sinabi sa kanya ang nangyari kay Shuvi na parang nababalisa. Sinabi niya kay Jing na hindi niya alam kung paano siya hihingin at nahihiya siya. Naupo siya roon, hindi sigurado kung ano ang gagawin at tinanong si Jing kung maaari ba siyang labanan. Ngunit gaya ng inaasahan, tumanggi si Jing at sinabihan siyang kalimutan na lang iyon. Kinabukasan, pumunta siya sa akademya gaya ng dati at umupo kasama si Shuvi, sinusubukang mag-isip ng paraan para sabihin sa kanya na gusto niya itong labanan hanggang sa matalo siya. Sasabihin na sana niya ito, pinigilan siya ni Shuvi at sinabing hinahanap niya ang Mountain Core at natagpuan ito sa isang lugar. Ibibigay niya ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay hiniling ni Shuvi na ipagpatuloy niya ang sasabihin niya at lalong napahiya si Ling at hindi alam ang sasabihin. Hiniling niya sa kanya na kunin ang lahat ng datos tungkol sa mga kalahok sa kompetisyon. Sa kanyang karaniwang matamis na paraan, sinabi ni Shuvi sa kanya na magtatanong siya tungkol sa kanilang lahat at ibibigay sa kanya ang lahat ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang matapos kay Shuvi, umuwi si Ling at umupo muli kasama si Jing, umiiyak hanggang sa magsawa si Jing sa kanya. Pinayuhan siya ni Jing na pumunta kay Shuvi kinabukasan at sa wakas ay sabihin sa kanya ang gusto niya, tinuruan siya ng ilang mga galaw para mabilis na matalo si Shuvi at matapos ito. Kinabukasan, dinala ni Ling si Shuvi sa isang tahimik at medyo romantikong lugar, lumuhad at sinabi sa kanya na may gusto itong sabihin na 2 araw na niyang gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano at labis na nahihiya.
Pakiramdam ni Shuvi, mula sa mga salita nito, aaminin na niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Kaya naman nahihiya rin siya at hinintay siyang magsalita, at dahil sa kaba, sinabi niya sa kanya na gusto niya itong labanan. Naisip ni Shuvi na hindi niya inamin ang kanyang nararamdaman dahil kinakabahan siya at bigla na lang siyang nagsalita. Sinubukan niyang pakalmeyan ito at masiglang sinabi sa kanya na pumapayag siya sa hiniling nito at napakasaya niya, iniisip na pumayag itong lumaban sa kanya at inihanda ang sarili. Bigla siyang gumamit ng spell na natutunan niya kay Jing, na siyang nagbigkis sa kanya. Nang akmang sasaktan na sana siya nito, umiyak ang babae, sinasabing hindi niya akalain na sasaktan talaga siya nito at agad na tumigil bago siya saktan. Hihingi sana ng tawad si Ling ngunit binato siya ng bag na puno ng gamit ang mukha nito at tumakbo palayo habang umiiyak at iniwan ito. Umiyak din si Ling kay Jing tungkol sa nangyari. Sinabihan siya ni Jing na dapat siyang humingi ng tawad kay Shuvi kinabukasan, tiniyak na mabait ito at patatawarin siya agad. Nang gabing iyon, tiningnan niya kung ano ang laman ng bag na ibinato sa kanya ni Shuvi kanina. Natagpuan niya ang Mountain Core at impormasyon tungkol sa mga kalahok. Sinimulan niyang i-consume ang Mountain Core at basahin ang isinulat nito tungkol sa mga kalahok. Idinetalya niya ang lahat mula A hanggang Z, nag-iwan pa ng mga sulat tulad ng, kung makita mo ang kalahok na ito, tumakas ka agad or tawagan mo ako para humingi ng tulong. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Ling dahil inistorbo niya ito dahil siya ang pinakamalapit na tao sa kanya. Determinado siyang huwag nang maghintay hanggang sa susunod na araw at nagpas siyang humingi agad ng tawad kay Shuvi. Ngunit naging malas ang kanyang kapalaran dahil ang Mountain Essence na kanyang kinansumo ay nagpasakit sa kanyang tiyan. Sinabihan siya ni Dingdong na kailangan niyang gumugol ng 12 araw na tuloy-tuloy sa banyo para makabawi at nagulat si Ling sa tagal at nakaramdam ng labis na malas. Samantala, nasa kwarto si Shuvi at nagpupuyat at naghihintay kay Ling na dumating at humingi ng tawad anumang oras. Kinabukasan, gising pa rin siya at hindi pumunta si Ling para humingi ng tawad, kaya mas lalo siyang nalungkot. Nasa banyo pa rin si Ling mula noong nakaraang araw at hindi man lang pumunta sa akademya. Nag-aalalang pumunta si Jing sa bahay ni Ling para tingnan ang kalagayan niya. Pagdating niya, kumatok ito pero hindi niya binuksan. Napaisip si Jing na nahihiya pa rin si Ling dahil sa nangyari kay Shuvi at sinabihan itong humingi ng tawad at umalis na. Sumagot si Ling na hindi niya mabuksan ang pinto dahil nasa banyo siya at ipinaliwanag ang nangyari pagkatapos niyang kainin ang Mountain Core. Tinawanan siya ni Jing at gumamit ng spell para mapabilis ang paggaling ni Ling. Gumana ang spell kaya nabawasan ang bilang ng mga araw na kailangan niyang manatili sa banyo, at naging masaya si Ling at hiniling kay Jing na magpatuloy hanggang sa matapos ang lahat ng araw. Ipinagpatuloy ni Jing ang spell hanggang kinabukasan, ang araw ng kompetisyon, iniwan si Ling na 8 oras na lang ang natitira at kinailangan niyang magtiis at pumunta sa kompetisyon na masakit ang tiyan. Sa akademya, nagtipon ang lahat para sa kompetisyon, at pagkatapos ay tumabi si Ling na masama ang pakiramdam. Nakita siya ni Shuvi, nagtataka pa rin kung bakit hindi pa siya humingi ng tawad. Nang magtipon ang lahat, isang lalaking nagngangalang Yosoki ang nagpakilala sa kompetisyon at sa mga hurado, na ipinaliwanag na ang bawat estudyante ay may dilaw na harang na magpoprotekta sa kanila. Kung masira ang harang, sila ay mawawala sa kompetisyon. Ang makakabasag ng pinakamaraming harang ay mapapabilang sa top 50 at mananalo ng maraming premyo. Pagkatapos magpaliwanag, inanunsyo niya ang pagsisimula ng kompetisyon, ini-teleport ang mga kalahok sa kagubatan kung saan sila maglalaban-laban. Ang bawat manlalaro ay lumapag sa isang random na lugar at lahat ay nagsimulang mag-atake sa isa't isa. Lumapag si Ling sa harap ni Luigi na gustong umatake sa kanya ngunit hindi niya matiis ang sarili. Sa sandaling sumigaw siya kay Luigi, natakot si Luigi at naglakad palayo at pagkatapos ay naghanap ng lugar na mapagtataguan hanggang sa lumipas ang 8 oras. Samantala, nakasalubong ni Luigi si Gian na siyang nagpatakot sa kanya. Nangako si Gian na hindi siya tatapusin kung makakahanap si Luigi ng isang grupo ng humigit kumulang 100 mahihinang estudyante na nagtatago sa kung saan, at agad na sumang-ayon si Luigi na natatakot. Ang pagtatago ni Ling ay mayroon na lamang 5 minuto para makabawi nang may makakita sa kanya na handang umatake. 4 na iba pang kaibigan ang sumama at sinabing patataluhin nila siya dahil wala ni isa sa kanila ang may gusto sa kanya.
Inakusahan nila siyang nandadaya at naiinggit sa kanya dahil gusto nila si Shuvi. Humingi ng 5 minuto si Ling, nangakong lalabanan sila pagkatapos, ngunit tumanggi sila. Nilinlang niya sila at sinabing ang lalabanan niya lang ay ang pinakamalakas sa kanila. Nagsimulang maglaban ang apat para patunayan kung sino ang mas malakas, at binigyan siya ng 5 minutong kailangan niya para makabawi. Nang makabawi at umatake si Ling, natalo silang lahat at nabasag ang kanilang mga hadlang at tumaas ang puntos mga niya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Ding Dong na bumaba ang kanyang ranggo sa ika-8 pwesto at bumaba ang kanyang pangkalahatang ranggo sa 43,000 pagkatapos ng 11 oras ng kompetisyon. Natagpuan siya ni Luigi na naghahanap sa kanya at hiniling na sumama at sumunod. Nang matagpuan niya ang kanyang sarili, dinala niya ang kanyang sarili sa pinagtataguan ng mahihinang estudyante na hinahanap ni Gian. Hiniling ni Luigi kay Ling na dahan-daang talunin sila, at nagulat siya at ipinaliwanag ni Luigi na natatakot sila sa ibang mga kakompetensya na hindi magpapakita sa kanila ng awa. Gusto nilang patumbahin niya sila ng dahan-dahan para hindi sila masaktan at nakita ito bilang isang pagkakataon na napagkasunduan at dahan-daang tinalo sila, inalis sila sa kompetisyon, itinaas ang kanyang ranggo sa 7,000. Nagpahinga si Ling at sinusuri ang kanyang ranggo, ngunit binalaan siya ni Ding Dong tungkol sa isang malakas na kakompetensya na paparating. Pinutol ng kakompetensya ang puno na tinataguan ni Ling sa ilalim ng 1 segundo, naglalabas ng napakaliwanag na liwanag at hindi man lang siya matingnan ni Ling. Nang malapit nang umatake ang kakompetensya, isa pang kakompetensya, si Wan Qi, ang nagpakita na mas malakas at tinalo ang umaatake. Sa pagkamangha ay naalala ni Ling ang nabasa niya tungkol kay Wan Qi at sa kanyang lakas sa mga tala ni Shuvi. Natakot siya habang si Wan Qi ay mukhang mapanganib at nakakatakot mula sa malayo, ay lumapit. Ngunit habang papalapit si Wan Qi at nakitang maganda at mabait ito, nakilala niya si Ling at hinangaan niya ito dahil sa pagiging tao niya tulad ng pagmamahal niya sa mortal na mundo. Iginiit niyang makipaglaro sa kanya, kinukulit siya hanggang sa pumayag ito dahil sa takot. Tuwang-tuwa si Wan Qi at naisip ang isang laro. Maglalaro sila ng 20 tanong na laro sa loob ng 10 minuto, at kung hindi niya matapos ang kanyang mga tanong sa oras ay mawawalan siya ng leeg. Nakahanap sila ng mauupuan at nagsimulang magtanong si Wan Qi. Hindi inaasahan, ang laro ay puno ng tawanan at kasiyahan kung saan pareho silang nagsasaya. Tinanong siya ni Wan Qi tungkol sa akademya at kung sino sa tingin niya ang mas maganda, si Sochi or si Shuvi, at nag-alangan si Ling na sumagot. Nainas si Wan Qi, pinagbantaan siya ng limitasyon sa oras, at sinabing si Sochi, na ikinagalit ni Wan Qi, na iginiit na dapat sana ay pinili niya si Shuvi, ang kanyang matalik na kaibigan. Ipinaliwanag ni Ling na nakipag-away siya kay Shuvi at matagal na silang hindi nag-usap. Sa pagsasalaysay ng pangyayari, tinawanan siya ni Wan Qi. At pagkatapos ay tinanong siya ni Wan Qi ng isang huling tanong, na medyo mas malalim. Mas gugustuhin mo bang maging isang ordinaryong ngunit masayang tao or mabuhay magpakailanman bilang isang mangkukulam, ngunit nalulungkot? Sa sandaling iyon, naalala ni Ling ang kanyang kaarawan, inisip ang kanyang ina, at naalala ang unang pagkakataon na nakilala niya sina Shuvi at Jing at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya kay Wan Qi na gusto niyang maging isang taong makapagpapaangat sa mga tao at magpapasaya sa lahat ng mga mangkukulam na katulad niya, na gustong gawing mas magandang lugar ang mundo para sa lahat. Humanga si Wan Qi sa sagot niya at sinabi rito na nanalo siya sa laro ng tanong at inisip niyang maaari na siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Wan Qi at sinabing hindi pa sila tapos maglaro at magpapatuloy sa paglalaro hanggang sa matapos ang nakakabagot na kompetisyon. Nagbabala si Ding Dong na kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi siya makakarating sa top 50 na mananalo at nagtanong kung may paraan or solusyon na magagawa niya. Sinabi sa kanya ni Ding Dong na kailangan niyang maabot ang ika-9 na antas. Para magawa iyon, kailangan niyang umakyat sa tuktok ng itim na bato at sipsipin ang enerhiya nito, na magpapalakas sa kanya at magbibigay daan sa kanya na maabot ang ika-9 na antas, na magbibigay daan sa kanya upang harapin si Wan Qi at umalis. Nang tingnan niya ang itim na bato na ikinwento sa kanya ni Ding Dong, nakita niya ito sa langit. Inisip niya kung paano ito maaabot hanggang sa magkaroon siya ng ideya na utusan si Wan Qi na dalhin siya doon dahil kaya nitong lumipad, kaya niloko niya siya at sinabing dadalhin siya nito sa isang tahimik na lugar kung saan maaari silang maglaro ng malaya at itinuro ang bato. Agad siyang pinalipad ni Wan Qi pataas doon. Samantala,
gumamit si Shuvi ng spell para subaybayan si Ling. At nang malaman niyang napunta siya sa bato sa itaas, nagtaka siya kung bakit at paano siya napunta doon. Bigla, isang mahiwagang nagsasalitang aso na nagngangalang Dobby, nakilala sa pagtusok ng kanyang ilong sa lahat ng bagay, ang nagpakita sa likuran niya. Nang makita ni Dobby si Shuvi na gumagamit ng trackang spell, agad niyang nalaman na minamanmanan siya nito at sinabi sa kanya noong huling beses na nakita niya si Ling, nagtatago ito hanggang sa hamupa ang sakit ng tiyan nito. Tinanong siya ni Shuvi tungkol sa sakit ng tiyan, hindi niya maintindihan, kaya ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa sakit ni Ling sa tiyan. Napagtanto iyon ni Shuvi at malamang hindi siya pumunta para humingi ng tawad dahil may sakit siya sa tiyan at palihim siyang natuwa, ngunit hindi niya ito ipinakita. Narating ni Ling ang tuktok ng bato kasama si Wan Qi at sinimulang higupin ang kapangyarihan nito ngunit ang prosesong ito ay aabutin siya ng isang buong araw. Pagkatapos, nakita ni Ling si Wan Qi na nakikipag-usap sa isang taong nagngangalang Darwin sa bato na nagtatanong kung sino siya at kung paano niya inakyat ang bato ng may napakababang antas. Sinabi ni Darwin sa kanya na dumaan lang siya at bago tumalon mula sa bato ay sinabi sa kanya na matagal na niya itong hinihintay. Sa wakas, sinabi niya, sa liwanag at lupa matatapos ang karma. At pagkatapos ay nawala siya, na nag-iiwan sa lahat ng nalilito. Nang tanungin ni Ling si Wan Qi tungkol kay Darwin, nakakagulat na sinabi niya sa kanya na walang tao roon simula nang dumating sila at inakala niyang naghahalusinate lang siya at wala siyang pakialam sa nangyari. Pagkatapos ay nakita natin sina Propesor Yui at Propesor Manjo na nanunood mula sa itaas. Ipinahayag ni Yui ang kanyang kuryosidad tungkol kay Darwin, na isang estudyante na may sulat ng rekomendasyon sa ikawalong antas, ngunit ginugol ang kanyang buhay sa pagtakas lamang. Tumawa si Manjo at sinabi sa kanya na hindi siya makapaniwala na nahulog din ito sa mga kasinungalingan ni Darwin. Naguluhan si Yui na nagtanong tungkol kay Darwin at ipinaliwanag ni Manjo na hindi siya tumatakas kundi umiiwas lamang sa karma. Nagtanong siya tungkol sa antas ni Darwin, ngunit sinabi ni Manjo na hindi siya nakatutok doon. Mas interesado siya sa kanya dahil may mga 7 estudyante sa akademya na may mga sulat ng rekomendasyon at lahat ng kanilang kapalaran ay kakaibang nauugnay sa kanya. Sinabi ni Yui sa kanya ang tunay na misteryo ay noong nawala ang punong guro ng akademya 100 taon na ang nakalilipas, ang huling taong itinalaga niya ay si Manjo. Simula noon, naghanap si Yui ng impormasyon tungkol kay Manjo, ngunit wala siyang nakita. Pagbalik sa kompetisyon, nakikipaglaban si Shuvi kay Gian, na nagsabi sa kanya na itigil ang pagprotekta kay Ling at sinubukan pa siyang pukawin sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ang unang umatake sa kanya, hindi si Luigi. Gamit ang isang spell upang baguhin ang kanyang hitsura, nagbanta siya na kung patuloy siyang magpoprotekta kay Ling, tatapusin niya silang dalawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shuvi na napakalakas ni Gian at wala siyang ibang magawa kundi ang tumakas. Samantala, sina Ling at Wan Qi ay naglalaro sa kanilang mga telepono, nakikipagkumpetensya sa isa't isa, nagkakasiyahan, at tila tuluyang nakalimutan ang tungkol sa kompetisyon. Ngunit pagkatapos ay sumabad si Dingdong at sinabi sa kanya na mayroon na lamang siyang 5 minuto para makuha ang enerhiyang kailangan niya mula sa bato at tinanong siya kung bakit hindi niya kailangan ng isang buong araw. Ipinaliwanag ni Dingdong na dahil masaya siya noon, tumaas ang kanyang kakayahang sumipsip at ngayon ay kailangan niyang maghanda para salakayin si Wan Qi. Sa sandaling iyon, si Wan Qi, na nagkagusto sa kanya, ay nagtanong kung maaari silang laging maging magkaibigan at sinabi sa kanya na siya lamang ang kanyang kaibigan at kung gaano siya nalulungkot. Nakaramdam ng labis na pagkakasala si Ling para sa kanya, ngunit pagkatapos ay nakita ni Wan Qi ang enerhiya na hinigop ni Ling mula sa bato na kumikinang na dilaw at napagtanto na may mali, naunawaan iyon at ginamit siya upang makarating dito. Nang tanungin niya ito tungkol sa enerhiya, hindi niya ito magawang magsinungaling at sinabi ang lahat, ipinaliwanag na sinisipsip na nito ang enerhiyang ito ngayon para ma-atake siya. Nagalit ng husto si Wan Qi at sinabihan itong maghanda para sa isang laban, binunot ang kanyang sandata at inihanda ang kanyang mga orasayon. Sa sandaling iyon, ang enerhiya na nasipsip na enerhiya ni Ling ay biglang sumabog at tumama kay Wan Qi. Nagalit si Wan Qi at sinabi sa kanya na hindi niya inakala na aatakihin siya nito, at sinubukang ipaliwanag ni Ling na aksidente lang ang nangyari at nagbago ang isip nito at ayaw siyang saktan.
Nagpa siya si Wan Qi na maniwala sa kanya dahil ayaw niyang mawala ang kanyang nag-iisang kaibigan, at pagkatapos ay ikinwento ni Ling kay Wan Qi ang tungkol kay Dingdong, na siyang may pananagutan sa kanya at sinabihan siyang kailangan niyang gawin ang lahat ng ito, sipsipin ang enerhiya ng bato at atakihin ito. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang makinig kay Dingdong dahil wala siyang maisip na ibang solusyon. Sinabi pa ni Ling kay Wan Qi na pinakonsumo siya ni Dingdong ng Mountain Core, inilabas ito para ipakita sa kanya. Bago pa niya masabi sa kanya ang tungkol sa sakit ng kanyang tiyan, kinuha ito ni Wan Qi at kinonsumo mismo, dahilan para sumakit ng husto ang tiyan nito, at tinanong si Dingdong kung ano ang maaari niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Dingdong na maaari niyang ilipat ang ilan sa hinihigop na enerhiya sa kanya upang maibsan ang kanyang sakit at ginawa ito hanggang sa gamaan ang pakiramdam ni Wan Qi. Nagpasalamat si Wan Qi at binigyan siya ng hairband na isusuot, sinabing makakalipad siya at makakababa mula sa bato at tuwang-tuwa siyang makakalipad siya. Ngunit nang tingnan niya ang hairband, nakita niyang pangbabae ito at nakaramdam ng pagkadismaya dahil kailangan niyang lumipad. Wala siyang ibang pagpipilian at isinuot ito. Nagpaalam siya kay Wan Qi, nagpasalamat sa oras na magkasama sila, isinuot ang hairband, at lumipad palayo na nagsasaya at masaya. Habang sinusuri ang kanyang ranggo kay Dingdong, biglang isang malaking enerhiya mula sa isang spell ang tumama sa kanya, dahilan para matambo siya. Nang tingnan niya kung sino ang gumawa nito, natagpuan niya si Wang na alam mula sa mga tala ni Shuvi. Isinulat ni Shuvi na si Wang ang nangungunang estudyante ng akademya sa loob ng 4 na taon at siya ang pinakamalakas. Ngayon, nakatayo si Wang sa harap niya at pinag-uusapan si Darwin na akala niya ay nasa bato at sinabing hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito. 4 na taon na siyang naghihintay sa kanya at kung hindi siya magpapakita pagkatapos ng ika-10 Thunder Attack, aalisin ni Wang ang lahat ng nasa akademya at palalayasin silang lahat sa kompetisyon. At bigla, habang pinagmamasdan ni Ling si Wang mula sa malayo, napansin niya na ang spell ni Shuvi para sa pagsubaybay ay naging pula, na nangangahulugang nasa panganib si Shuvi. Kaya nagmadali siya papunta sa locus yung itinalaga para sa kanya. Tungkol naman kay Shuvi, hinahabol pa rin siya ni Gian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Isinama niya ang kanyang mga kaibigan at pinalibutan nila sina Dobby at Shuvi. Nagsimulang makipagtalo si Gian kay Shuvi, sinabihan siya na ito na ang huling pagkakataon na sasabihin niya rito na lumayo. Nagalit si Shuvi at kinutya siya sa pamamagitan ng pagpuri kay Ling sa harap niya, inaakusahan si Gian na nagseselo sa kanya dahil mas malakas siya at sinasabing kinamumuhian siya ni Gian dahil sa takot, wala nang iba. Nagalit ng husto si Gian at malapit na siyang tapusin at alisin sa kompetisyon ngunit dumating si Ling sa tamang oras, at sa lakas ng kanyang pagpasok ay napatumba niya ang lahat kasama na si Gian. Nang sandaling iyon, kinuha ni Ling sina Shuvi at Dobby at inilayo sila ng kaunti dahil nakita niya ang kidlat ni Wang na bumabagsak sa kanila mula sa itaas. Ang kidlat ay nagpakuryente sa maraming kalahok na nagpatalsik sa kanila sa kompetisyon. Para kina Shuvi at Dobby, maayos naman sila dahil ang suot na bandana ay lumikha ng harang na nagpoprotekta sa kanila mula sa kidlat ngunit sa kasamaang palad, ang malakas na kidlat ni Wang ay nasira ang bandana. Pagkatapos ay may eksena kung saan nakaupo si Darwin at nakatanggap ng kidlat na hindi nakakaapekto sa kanya, at sinabi niya na hindi siya maaapektuhan ng karma, ngunit hindi pa rin natin maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ng malakas na kidlat na iyon, nalaman nating karamihan sa mga kalahok ay wala na at wala nang natitira. Si Gian at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay naroon pa rin na hindi naaapektuhan ng kidlat. Kaya, sa sandaling makita sila ni Ling na naroon pa rin, binigyan niya ang bawat isa ng isang atake na tumapos sa kanila. Nang akmang babatukan na ni Ling si Gian, pinigilan siya ni Shuvi at sinabihan siyang si Gian ang nagbalat kayo bilang si Luigi at umatake sa kanya. At sinigurado niyang hindi siya mag-aatubili kay Gian nang suntukin siya nito hanggang sa puntong matakot si Gian sa kanilang dalawa. Tiniyak ni Ling si Shuvi at sinabihang huwag mag-alala, ngunit pagkatapos ay sinuntok siya sa mukha na nagpalipad sa kanya. Nang matalo niya si Gian at mapatalsik siya sa kompetisyon, tumaas ang kanyang antas, umabot sa antas na 9. Pagkatapos ay pumunta siya kay Shuvi at humingi ng tawad dito, ipinaliwanag ang lahat ng nangyari at kung bakit hindi siya nakapunta para humingi ng tawad kanina. Samantala, hinihintay pa rin ni Wang na magpakita sa kanya si Darwin.
At nang hindi niya ito matagpuan, naghanda siya ng isang spell upang alisin ang lahat ng nasa kompetisyon pa rin. Ngunit dumating sina Sachi at Jing upang pigilan siya, at hinaranggan ni Sachi ang spell. At pagkatapos sa panig ni Ling, nagpapasalamat si Shuvi, na nanood mula sa malayo, naghihikayat para sa kanilang mga kaibigan. Ngunit si Wang ay napakalakas at hindi nila siya kayang hawakan kaya pinatalsik niya si Sachi sa kompetisyon. Hiniling ni Jing sa lahat ng nasa kompetisyon pa rin na itaas ang kanilang mga kamay sa langit at idirekta ang kanilang enerhiya sa kanya upang matalo niya si Wang. Ginagawa ito ng lahat na nagbibigay sa kanya ng espiritual na enerhiya ngunit hindi pa rin ito sapat. Natalo ni Wang si Jing at napatalsik din siya sa kompetisyon. Mula sa dami ng enerhiyang inilabas mula kay Jing noong siya ay natalsik, ito ay nagre-reflect at bumalik pabalik kina Shuvi at Ling at sinubukang maghanda upang harangan ito. Ngunit nakita niya si Darwin na sumulpat sa harap niya at sa sandaling mahawakan niya ang enerhiya gamit ang kanyang daliri, ito ay naglaho. Pagkatapos ay tumingin si Darwin kay Ling at tinanong kung natutunan na niya ang paggalaw ng daliri. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Darwin na maghanda dahil sa susunod na pagkakataon ay siya na ang hahanap sa kanya at nawala pagkatapos sabihin iyon. Sa sandaling iyon ay wala siyang naiintindihan. Lumabas si Ding Dong at sinabi sa kanya na wala nang natitira maliban sa kanya, kay Shuvi, at kay Wang, kaya halos imposible para sa kanya na mapasama sa top 50 ng hindi nagiging babae maliban kung matatalo niya si Wang, at medyo nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Ling dahil tila imposibleng talunin ang pinakamalakas sa buong akademya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kaya sumigaw siya ng malakas hanggat maaari, hinamon si Wang, at sinira ang hadlang ni Shuvi. Pinatalsik siya sa kompetisyon para hindi siya masaktan. Pinapanood ni na Profesor Manjo at Profesor Yui ang nangyayari. Gusto itong pigilan ni Yui dahil nag-aalala siya sa kanya dahil ang kapangyarihan ni Wang ay maaaring hindi lamang magpatalsik sa kanya sa kompetisyon kundi maaari rin siyang tapusin. Gayunpaman, pinigilan siya ni Manjo, sinabing ang iniisip niyang gawin ay bawal at labag sa mga patakaran ng kompetisyon. Kaya nagpigil si Yui at nagpatuloy sa pagmamasid upang makita kung ano ang mangyayari. Ginamit ni Wang ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naghanda ng isang napakalakas na spell, inihagis ito patungo kay Ling, at gumamit din si Ling ng isa pang spell upang harangan si Wang, ngunit naputol ang spell ni Ling at nagpatuloy ang spell ni Wang patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala ni Darwin na nagtanong kung natutunan na ba niya ang galaw ng daliri. Sinubukan niya ito, itinuro ang kanyang daliri sa papasok na spell. Gumana ang galaw, nabasag ang spell at ibinalik ito kay Wang, sinira ang kanyang hadlang at pinatalsik siya sa kompetisyon. Nanalo siya at tumaas ng husto ang ranggo ni Ling, hindi lamang siya inilagay sa top 50, kundi ginawa rin siyang pangalawa. Pumalakpak ang lahat para sa kanya, at masaya ang kanyang mga kaibigan para sa kanya maliban kay Gian, na tumingin sa kanya ng may inggit at poot, tila handang tapusin siya sa sandaling iyon. Pagkatapos ng matinding labanang iyon, medyo nagkasakit siya at kinailangang manatili sa bahay ng 10 buong araw. Pagkatapos gumaling, natuklasan niya na siya ay naging napakasikat at ang kanyang popularidad ay kumalat sa buong espiritual na mundo. Nakatanggap siya ng maraming regalo mula sa akademya dahil sa pagkapanalo sa kompetisyon at labis na masaya sa kanyang buhay at sa kanyang mga nakamit. Pagbalik niya sa akademya, pinili siya, si Shuvi, at si Jing ng kanyang mga propesor upang pumunta sa mundo ng mga mortal, isang kaganapan na nangyayari minsan sa isang taon kung saan ang lahat ng mga propesor ay nagtitipon, at pumipili ng 3 upang pumunta sa mundo ng mga mortal para sa mga responsibilidad na kanilang matututunan pagdating nila. Ginawa rin si Ling ng mga propesor na pinuno ng kanyang mga kaibigan na sina Shuvi at Jing para sa kanilang paglalakbay sa mundo ng mga mortal, at labis na masaya si Ling at nais niyang ibahagi ang kanyang kagalakan sa kanyang mga kaibigan. Kaya inanunsyo niya na mayroon siyang sorpresa para sa buong akademya. Bibilhan niya sila ng kahit anong gusto nila mula sa mundo ng mga mortal. Kailangan lang nilang ibigay sa kanya ang pera sa espiritual na mundo at siya na ang bahala sa mga pagbili sa mundo ng mga mortal. Sinabihan niya sila na pumunta kinabukasan at irehistro kay Sachi kung ano talaga ang gusto nila. Lahat ay naghiyawan para kay Ling at labis na masaya. Dumating din si Wanchi at sinabi sa lahat na siya at si Ling ay magsisimula ng isang game club na bukas para sa lahat anuman ang kanilang antas. Lalong natuwa ang lahat at hindi makapaniwala, kasama na si Wang,
na nakatayo at pumalakpak para kay Ling, habang si Gian ay nakatayo roon na gulat, tila siya lang ang may ayaw sa kanya. Sinubukan niyang kamuhian siya ng kanyang mga kaklase, ngunit walang nakikinig or nagmamalasakit, na lalong ikinadismaya at ikinagalit niya. Tungkol naman kay Wanchi at kay Ling, tila napakalapit nila sa harap ng lahat. Nang makita sila ni Shuvi, naalala niya ang hairband at nalaman niyang si Wanchi ang nagbigay nito kay Ling. Nainggit siya kay Wanchi ngunit hindi niya ito ipinakita. Kinabukasan, halos lahat ng nasa akademya ay pumupunta at nagpaparehistro ng kanilang mga gusto. Napakaraming tao kaya tinulungan sila ni Shuvi, Jing, at Sanchi sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga papel para isulat ang lahat ng kanilang mga gusto. Naupo si Gian sa tabi at nanunood sa loob at naiinggit ng husto hanggang sa punto ng pag-iyak. Pumasok si Wanchi at ipinakita sa kanya ang bilang ng mga taong gustong sumali sa kanilang club, nakikipagbiruan at tumatawa kasama niya. Nang makita ito ni Jing, nagulat siya sa kung gaano kabait si Wanchi, hindi ang kanyang karaniwang ugali. Nang banggitin niya ito kay Shuvi, natagpuan niya itong wala sa sarili, nakatitig kina Wanchi at Ling, nag-iisip ng gising at nagseselos. Nagkunwari si Jing na hindi niya napansin ang kanyang selos at lumakad palayo na parang wala lang. Maya-maya, lumapit si Profesor Manjo kay Ling, na ikinagulat niya dahil lahat ng sinabi sa kanya ni Manjo ay masama. Minsan ay kinutya niya ito dahil sa pagiging zero level niya sa harap ng lahat, at sa isa pang pagkakataon ay sinabi niya rito na maraming dugo ang naghihintay sa kanya. Ngunit tiniyak siya ni Manjo, sinabing naroon lamang siya para humingi ng mga bagay mula sa mundo ng mga mortal, at nakahinga ng maluwag si Ling at nakaramdam ng kapanatagan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Manjo, sinabing mayroon siyang ilang balita na ibabahagi, at natakot si Ling at hindi na siya pinatapos at tumakbo palayo. Natawa si Manjo sa kung paano siya tumakbo palayo at dumating si Shuvi at tinanong si Manjo tungkol sa gusto niyang sabihin dahil mausisa ito. Ngunit nag-aalangan si Manjo at ayaw sabihin sa kanya dahil gusto niya itong malaman ito mismo ng kanyang sarili. Gayunpaman, iginiit ni Shuvi ng husto hanggang sa sinabi sa kanya ni Manjo na ang paglalakbay ni Ling sa mundo ng mga tao ay magiging lubhang mapanganib para sa kanya, puno ng maraming hamon na hindi niya kayang harapin at maaari siyang masawi. Natakot ng husto si Shuvi sa mga sinabi niya at nag-alala tungkol sa kanya, nagpas siyang protektahan siya anuman ang mangyari sa mundo ng mga mortal. Pagkatapos ay dumating ang oras para sa paglalakbay ni Ling, Jing at Shuvi patungo sa mundo ng mga mortal. Pumunta sila sa gate na dapat sana ay maglilipat sa kanila at bago sila pumasok ay nagpaalam sila kina Sachi, Dobby at Wanchi. Bawat isa ay naghikayat at nagpaalam para sa kani-kanilang paglalakbay at sinabi sa kanya kung ano ang gusto nila mula roon. Nagsimulang gumamit ng spell si Jing para buksan ang gate. At sa sandaling bumukas ito, may nagpakita na parang mahahabang kamay, na gumagapos kay Ling at humihila sa kanya patungo sa gate. Sa sandaling iyon, naalala ni Shuvi ang mga salita ni Manjo at labis na natakot. Kaya, hinabol niya at hinawakan ang kamay na humila sa kanya, at kinaladkad siya kasama niya. Tumakbo sina Dobby, Sachi, at Wanchi para tulungan sila, ngunit pinigilan sila ni Jing, sinabing sasama siya sa kanila, at mabilis siyang pumasok sa gate bago ito magsara. Sa loob ng gate, nawalan ng malay si Ling at sinubukan siyang gisingin ni Shuvi. Sa sandaling iyon, ginapos din siya ng kamay at pareho silang nawalan ng malay. Dumating sila sa mundo ng mga mortal, ngunit natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa kalangitan na walang mga kamay na nakahawak sa kanila at nagsimulang mahulog. Walang sino man ang walang malay hanggang sa mamagitan si Dingdong at nagsimulang manggising. Hanggang sa magising si Ling, takot na matagpuan ang kanyang sarili na nahuhulog kasama si Shuvi sa tabi niya at sinubukang kumilos, ngunit hindi alam ang gagawin hanggang sa magpasya siyang hawakan si Shuvi at gumamit ng isang malakas na orasayon upang mapabagal ang kanilang pagbaba sa lupa. Natamba sila at tumama sa lupa, ngunit hindi nasawi dahil sa isang orasayon, nagtamo lamang ng maliliit na pinsala. Dumating si Jing upang tingnan sila at tulungan, pinagaling ang lahat ng pinsala at nagbiro at tawanan si Ling tungkol sa nangyari at nagpakita ng gulo sa kanya dahil labis siyang natakot, ngunit sinubukan siyang pakalmeyan at tiyakin sa kanya na tapos na ang lahat. Habang nagtatawanan at nagbibiruan sila, isang babae mula sa mundo ng mga mortal na nagngangalang Tanya ang dumating sa isang eroplano at sinabihan si Ling at ipinakita na isa siyang investigador at dapat silang sumama sa kanya.
Sa sandaling iyon, hindi mapakali si Shuvi tungkol kay Tanya at hindi niya ito gusto ngunit kinailangan niya itong sumama sa kanya. Pumasok sila sa eroplano, na mayroon ding mga gwardya na tao, at nabighani si Jing sa hitsura nito, kumukuha ng mga larawan ng lahat ng bagay sa paligid niya. Pagkatapos ay kinausap ni Ling si Tanya, ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinuno at tinanong kung bakit sila dinala dito gayong wala naman silang ginawang mali at nasa isang mapayapang paglalakbay lamang. Tinawanan siya ni Tanya at kinutya dahil nasa ikasyam na antas pa rin siya, ang pinakamahina sa kanila. Nagalit si Shuvi at itinaas ang kanyang espada laban kay Tanya, na nakaramdam ng pagkainsulto at itinaas ang kanyang sandata, hinamon si Shuvi. Sinabi sa kanya ni Shuvi na kung hindi niya gusto ang kanilang presensya at kinukot siya sila gayong wala naman silang ginawang mali, bakit niya sila dinala sa simula pa lang. Galit silang nagtalo, halos magsimula ng away, ngunit sinubukan ni Ling na pakalmayan sila ngunit hindi nagtagumpay. Namagitan si Jing, nagbigay ng spell para pakalmayan sila. Pakiramdam ni Shuvi ay mali siya at humingi ng tawad sa sobrang galit at tinanggap ni Jing ang kanyang paghingi ng tawad. Sinabihan sila ni Tanya na maghanda dahil malapit na silang umalis ng eroplano. Kinausap niya sila hanggang sa lumapag ang eroplano, ipinaliwanag na sa mundo ng tao, or sa mundo ng mortal, mayroon ding mundo ng mahika na katulad ng mundo ng espiritual, mas mahina lang. May mga wizard at kakaibang bagay din. At maraming taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng mga alitan sa pagitan ng mundo ng mortal at ng mundo ng espiritual. Ayaw ng mundo ng mortal sa mundo ng espiritual dahil ang mundo ng espiritual ay nagpaparamdam sa kanila na mababa. Lumalapag ang eroplano at bumukas sa isang malaking base sa ilalim ng lupa, at lumabas silang lahat, na tumitingin sa paligid ng may pagkamangha. Sa lugar, may iba pang mga tao, kabilang ang isang babaeng nagngangalang Yasman, ang pinuno ng alyansa ng mga wizard sa mundo ng tao. Nang makita siya ni Ling, tuwang-tuwa siya dahil sikat na sikat ito at isa sa kanyang pinakamalaking tagahanga. Malugod silang tinanggap ni Yasman, ipinakilala ang sarili sa iba at ipinakita sa kanila ang paligid, ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit maraming senior wizard ngayon ay dahil lalaban sila sa mga tagasunod ng Diablo. Pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Shergo, isa ring opisyal sa alyansa ng mga salamangkero, ang nagsabi kay Ling at ipinakita na ang dahilan kung bakit sila nagtitipon dito ngayon ay upang pabalaykan sila sa espiritual na mundo at labis siyang nagulat at nagtanong kung bakit. Sinabi sa kanya ni Shergo na matagal na silang naharap sa maraming kahirapan sa mundo ng tao at palaging humihingi ng tulong mula sa espiritual na mundo. Nang sa wakas ay tumugon sila, nagpadala sila ng 3 estudyante na nasa akademya pa rin, na parang isang insulto. Kaya ayaw nilang tumanggap ng anumang tulong mula sa espiritual na mundo at sinabihan silang maghatid ng mensahe sa espiritual na mundo, na sinasabi sa kanila na huwag nang ipadala muli ang kanilang mga estudyante sa mundo ng tao at ang anumang problema ay malulutas ng mga salamangkero ng mundo ng tao. Pagkatapos ay sinabihan ni Shuvi si Ling at Jing na dapat silang bumalik dahil hindi siya mapakali sa nangyayari. Ngunit biglang tumunog ang isang pulang alerto, na nagbabala sa kanila na ang Blood Clan ay malapit ng umatake. Nagulat si Yasman dahil nangangahulugan ito na ang isang napakalakas na clan, ang Blood Clan, ay nakipag-alyansa sa mga tagasunod ng Diablo, na lubhang mapanganib dahil sila ang dalawa sa pinakamatinding puwersa ng kasamaan sa mundo ng tao. Hiniling ni Jing sa iba na tulungan sila, at sinabi ni Ling na wala siyang koneksyon sa mga tunggalian sa pagitan ng mga espiritual at mga mundo ng tao. Gusto lang niyang tumulong para sa kapakanan ng kanyang lungsod dahil aatakihin ng angkan ang lungsod na tinirhan niya bago pumunta sa espiritual na mundo. Nagalit ng husto si Shergo at sinigawan sila, sinasabing babalik sila sa espiritual na mundo ngayon at sinabihan sila na hindi na sila kakailanganin ng mundo ng tao. Sa kanyang galit, gumamit siya ng spell para itulak sila patungo sa gate, ngunit hinaranggan ito ni Jing. Sinabi ni Jing kay Shergo na maglalaban sila para makita kung sino ang mas malakas at kung mananalo si Jing, hahayaan nila silang ipagtanggol ang lungsod kasama nila. Sumang-ayon si Shergo at kinutya si Jing dahil mas malakas siya dahil sa pagiging mas matanda. Ngunit nagpakita si Ding Dong at pinayuhan si Ling na pumalit kay Jing at harapin si Shergo dahil siya ang pinuno. Nakinig sa kanya si Ling at sinabing makakalaban niya si Shergo.
Habang naghahanda sila para sa tunggalian, dumating si Tanya mula sa likuran niya, sumisigaw na hindi niya kailanman papayagan na saktan niya ang kanyang ama at sinimulan niya itong labanan. Tumawa ang kanyang ama dahil hindi siya matalo ni Ling noong una, ngunit sa loob ng ilang segundo ay nakontrol niya ito at madaling hinaranggan ang lahat ng kanyang mga atake. Tuwang-tuwa si Shuvi at kinukot siya si Tanya. Sa sandaling iyon, nagalit ng husto si Tanya at ginamit ang kanyang pinakamalakas na spell sa kanya, ngunit madali niya itong hinaranggan at ibinalik ito sa kanya. Pagkatapos ay humarap siya kay Shergo, naglagay ng isang emosyonal na spell na nagpaalala kay Shergo ng mga lumang alaala at nagpaiyak sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na umatake ng walang pagtutol. Pinigilan siya ni Yasmin na hampasin si Shergo, sinabing nanalo na siya at hindi siya makapaniwala na ganito siya kalakas, at sinabi sa kanya na nangangahulugan ito na maaari silang makipaglaban kasama nila. Sinabi sa kanya ni Yasmin na may isa pang pagsubok. Kung makakapasa siya, papayagan niya silang sumali sa labanan. Ang pagsubok ay ang pagtitiis sa kanyang espiritual na atake hanggat maaari at sumang-ayon si Ling. Lumikha si Yasmin ng espiritual na hadlang sa paligid niya, ngunit si Tanya, galit pa rin kay Ling dahil sa pagkatalo sa kanya, ay tumakbo upang atakihin siya, tinamaan ng hadlang at nawalan ng malay na halos masawi. Nasalo siya ni Ling at sinira ang hadlang gamit ang kanyang lakas at iniligtas si Tanya. Namangha sina Yasmin at Shergo sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nagising si Tanya at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Humingi ng tawad si Yasmin sa kanya, inamin ang kanyang pagkatalo at sinabing isang karangalan ang matulungan niya sila. Pagkatapos ay tumunog muli ang pulang alerto, na nagbabala tungkol sa Blood Clan. Hinawakan ni Shergo si Ling at Tanya, sinusubukang paglapitan sila, sinasabing dahil magkaedad sila, pupunta sila sa lokasyon ng clan at mangangalap ng impormasyon. Dumaan sila sa gate patungo sa isang lugar na tinatawag na Ghost Village. Pagkatapos ay tumayo si Ling nang magkasama si Tanya ng ilang sandali, nagpapasya kung ano ang gagawin. Sinabi sa kanya ni Tanya na kailangan nilang malaman ang mga kalakasan, kahinaan, at bilang ng kalaban upang makapag-ulat muli. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, napansin nila ang isang hamog na papalapit mula sa malayo. Nagulat si Tanya at sinabi sa kanya na ang hamog na ito ay nakalalasan at maaari pang ang nakawin ang kanilang mga kaluluwa at tapusin sila. Sa sandaling iyon, nagpakita si Dingdong at sinabi sa kanya na mayroon siyang espesyal na kakayahan na magagamit niya upang makita ang hamog at neutralisahin ang lason nito. Pagkatapos ay binuksan ni Tanya ang isang aparato na mayroon siya at nakita na mayroon lamang dalawang matataas na kalaban sa hamog. Ipinadala niya ang impormasyong ito sa punong himpilan upang makapagdesisyon sila kung ano ang gagawin. Pagkatapos, sinabihan niya silang magmadali at magtago bago pa man sila maabutan ng hamog. Sa punong himpilan, abala ang lahat sa pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, lalo na't napakalakas ng kalaban sa unahan. Hiniling ni na Shuvi at Jing na ipadala sila upang lumaban dahil nag-aalala si Shuvi tungkol kay Ling at nais na manatili sa kanyang tabi at protektahan siya anuman ang mangyari, na patuloy na inaalala ang mga salita ni Manjo. Pagkatapos ay bumalik tayo kina Ling at Tanya, na naghahandang umatras hanggang sa may sumali sa kanila mula sa punong himpilan. Gayunpaman, sinabihan siya na maghintay ng kaunti at ginamit ang kakayahan ni Dingdong upang pigilan ang pagsulong ng hamog. Pumasok siya sa hamog at ginamit ang teknik sa mata na nabanggit niya, at natuklasan na mayroon talagang 4 na kalaban, hindi lamang 2. Mabilis siyang lumabas sa hamog, sinunggaban si Tanya at tumakbo sila para magtago. Sinabihan niya itong ipaalam sa punong himpilan na mali ang impormasyong ipinadala niya at may 4 na kalaban sa hamog, 3 mula sa Blood Clan, at isang demonyong tagasunod. Pagkatapos ay tinanong ni Tanya kung bakit hindi pa nila sila inaatake, kaya sinabi sa kanya ni Ling na naglagay siya ng emotion spell sa kanila at kasalukuyan silang umiiyak, na ginawa niya upang maantala sila hanggang sa dumating ang tulong mula sa punong himpilan. Habang naghihintay sila, ikinwento ni Ling kay Tanya ang nangyari ilang minuto ang nakalipas. Nakita natin ang 4 na kalaban sa hamog na nag-uusap kung gaano sila nagulat na 2 tao lang ang ipinadala para labanan sila. Tumawa sila at nagpasya kung sino ang papaslang kay Ling at kung sino ang haharap kay Tanya. Sinabi ng isa sa kanila na huwag magmadali dahil tatapusin sila ng hamog ng mag-isa. Gayunpaman, natagpuan nila si Tanya na nakatayo sa harap nila sa hamog,
binibilang sila at tinatanong kung paano sila apat sa halip na dalawa. Nagulat sila kung paano siya nakapasok sa hamog ng walang problema at kung paano niya sila hindi pinapansin. Nagalit ang isa sa kanila at aatake na sana, ngunit ginamit ni Ling ang emotion spell sa kanila, naiwan silang umiiyak. Tumakbo siyang palayo ng tumatawa, habang si Tanya ay tumatawa rin na hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Pagbalik sa punong himpilan, patuloy na nagmamakaawa sina Shuvi at Jing kina Shergo at Yasmin na hayaan silang tumulong at sina Shergo at Yasmin ay magtago at magpadala ng dalawa pang mas malakas. Hindi sumang-ayon si Shuvi at nagpumilit na pumunta, ngunit pinigilan siya ni Shergo at pinakast siya ng spell sa isa sa iba para pakalmeyan siya. Sinubukan ni Shuvi na harangan ito at sinabi kay Jing na sigurado siya na nasa panganib si Ling at kailangan niya agad ang kanilang tulong. Naniwala si Jing sa kanya, nagcast din siya ng spell para harangan si Shergo at ang iba pa at sinabing kung mabaigo sila, iaalay niya ang kanyang ulo. Pagkatapos ay kinuha niya si Shuvi at pumasok sa portal. Sinubukan ni Shergo na sumunod, ngunit pinigilan siya ni Yasmin, na iminungkahi na bantayan nila ang ibang mga lugar. Tumunog muli ang alarma, na nagpapahiwatig na ang kalaban ay lumalagpas sa Zone 2. Nang sinubukan ni Yasmin na mangalap ng impormasyon tungkol sa kalaban mula sa kanilang mga aparato, natuklasan nilang hindi alam ang kapangyarihan ng kalaban at hindi matukoy. Sinubukan ni Yasmin na kumuha ng mga imahe at nagulat, kasama ang lahat, nang makita nila ang isang grupo na tinatawag na Black Feathers na kilalang mas mapanganib kaysa sa iba. Inutusan ni Yasmin ang isang kasamahan na magpadala ng mensahe sa espiritual na mundo, na ipinapaalam sa kanila na sinalakay na ng mga Black Feathers ang mundo ng mga tao. Pagkatapos ay sinabihan niya ang iba na maghanda at binuksan ang portal upang pamunuan silang lahat sa labanan, simula sa Zone 3, kung saan matatagpuan ang mga Black Feathers. Ang unang tao ay pumasok sa portal, ngunit nang makaabot siya sa kalagitnaan, nagsimula siyang magkumbulsyon at hinayla pabalik, nagbuga ng itim na usok at nasawi. Naglagay si Shergo ng spell sa portal, ngunit ito ay nag-backfire at ang portal ay nagsimulang magdilim. Nagsimulang magpakita ang mga bagay mula sa portal at napuno ng makapal na itim na usok ang lugar. Nawala ng malay ang lahat dahil sa usok. Isang babae mula sa Black Feathers ang lumabas sa portal, tiningnan ang lahat na walang malay, at sinabi sa sarili na marami sila, ngunit nawawala pa rin ang isang partikular na taong iniisip niya, bagaman hindi pa malinaw kung sino. Sa Ghost Village, pinaplano ni Ling at Tanya ang kanilang susunod na hakbang dahil wala pang dumating na tulong at sinabihan si Tanya na dapat nilang atakihin ang kalaban bago matapos ang spell. Malapit na silang kumilos nang dumating sina Shuvi at Jing sa tamang oras. Naupo silang muli upang magplano mula sa simula at ipinaalam sa kanila na may apat na kalaban, hindi dalawa. Habang nag-uusap sila, ang aparato ni Tanya ay umilo ng pula, na isang masamang senyales. Ipinapakita ng aparato na nawala na sila ng komunikasyon sa ibang mga lugar, at di nagtagal, ipinapahiwatig nito na nawalan na rin sila ng komunikasyon sa punong himpilan. Nabigla si Tanya at ang iba pa, nang mapagtanto nilang may nangyari sa mga nasa punong himpilan. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, lahat ay tumingin sa kanya bilang kanilang pinuno, ngunit si Ling rin ay nalilito. Iminungkahi ni Tanya na umatras sila sa kanilang sariling mundo dahil hindi ito ang kanilang lugar or digmaan at umalis bago pa may mangyari sa kanila pero tumanggi si Ling, na sinasabing dapat nilang subukang palayain ang lugar na ito at pagkatapos ay tingnan ang iba pang mga lugar. Sumang-ayon ang lahat at si Tanya, na naantig sa kanyang mga salita, ay nagpasalamat sa kanya sa pagtangkilik sa kanila ngunit pinatahimik siya ni Ling, dahil may naramdaman siyang mali. Sinabi niya sa kanila na tumigil na ang pag-iyak ng kalaban at sila ay tahimik na ngayon. Nang tumingin siya upang tingnan, hinawakan siya ng isa sa kanila sa leeg at itinaas sa ere. Pagkatapos ay hinayaan niya siyang mahulog at sumugod si Jing upang tumulong dahil hindi siya makakalipad. Inatake ng iba si Jing, na pumihil sa kanya sa pagtakas upang tumulong at tumakbo sina Shuvi at Tanya patungo sa kanya, sinusubukang saluhin siya bago pa siya bumagsak sa lupa. Tumalon si Shuvi para saluhin siya, ngunit isang demonyong tagasunod ang tumama sa kanya ng kidlat, dahilan para matambush siya sa lupa. Dahil sa takot na takot, sinugod ni Tanya ang umatake sa kanya, ngunit hindi niya sila matalo. Pumasok si Jing, sinusubukang tusukan ng demonyong tagasunod gamit ang kanyang espada.
Sumugod si Shuvi para protektahan si Ling, pero inilunsad ang ataking nakadirekta sa kanya. Isang miyembro ng Blood Clan ang humawak kay Ling at muling itinaas siya. Nang makitang buhay pa siya, nagpasya siyang patuluin ang dugo nito hanggang sa masawi ito. Gayunpaman, si Ling na medyo may malay pa, ay gumamit ng spell para makatakas sa kanyang pagkakahawak. Nagtagumpay siya at sinamantala ni Shuvi ang pagkakataong tapusin ang babaeng malapit ng pumaslang kay Ling. Natalo rin ni Tanya ang isa pa sa kanila at nagawa ni Jing na tusukan ang demonyong tagasunod sa puso. Bago pa sila makapahinga, bumukas ang portal ng Black Feathers sa likuran ni Ling at hinayla siya papasok ng isang miyembro ng Black Feathers. Hindi siya nailigtas ng iba sa tamang oras at naging malinaw na siya ang kanilang target noon pa man. Pagkatapos ay nakita natin ang lahat mula sa punong himpilan sa isang lugar na pag-aari ng Black Feathers. Nakabitin sina Shergo at Yasmin at inilagay sa loob ng isang higanteng globo. Sa loob ng globo, isang oras nang sinusubukang gisingin ni Dingdong si Ling hanggang sa wakas ay nagtagumpay siya at nagising habang sinusubukan niyang intindihin kung nasaan siya at kung ano nga ba ang nangyari. Ipinaliwanag ni Dingdong ang sitwasyon sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang dapat niyang gawin para makaalis sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Pinayuhan siya ni Dingdong na gamitin ang singsing sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naalala niya ang ilang araw bago siya pumunta sa mundo ng mga tao noong kasama niya si Wan Chi at ibinigay sa kanya ni Dingdong ang singsing. Gayunpaman, at hindi pa rin niya maintindihan ang layunin nito. Sinabihan siya ni Dingdong na itaas ang kamay na may singsing at sumigaw. At nang gawin niya iyon, nakita niya ang kamay ni Wan Chi na nakahawak sa kanya, na nagpapahiwatig na may mahalagang mangyayari. Bumalik tayo kina Shuvi, Jing at sa iba pa sa Ghost Village. Nakita natin si Shuvi na sinusubukang tumalon kay Ling at habulin ito at pumasok sa portal kasama niya, ngunit nabigo siya at nagsara ang portal. Isa sa mga miyembro ng Blood Clan ang dumating mula sa likuran at sinubukang tapusin si Shuvi at patuluin ang kanyang dugo, ngunit namagitan si Jing, inatake ang babae at hinayla siya palayo kay Shuvi. Gulat pa rin si Shuvi sa nangyari, ngunit mabilis siyang bumalik sa katinoan nang makita niya ang isa pang portal na malapit nang magsara. Inihagis niya ang isang espadang apoy sa portal, na pumihil dito sa tuluyang pagsara. Sa loob ng punong himpilan ng grupong Black Feather, may pagsabog at nakita ng lahat si Wan Chi na dala si Ling. Pumasok siya sa portal, nilipol ang lahat ng miyembro ng Blood Clan na nakapalibot kay Shuvi, at pagkatapos ay dinala sina Shuvi, Jing, at Tanya sa base ng grupong Black Feather, at isinara ang portal sa kanilang likuran. Naghiyawan ang lahat para sa kanya at labis na natuwa sa kanyang lakas, nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanila lalo na kay Ling. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang kagalakan. Nang dumating ang pinuno ng Black Feather, sinabi sa kanila na hindi pa tapos ang bagay na ito, kundi nagsisimula pa lamang. Tumingin siya kay Wan Chi at lumingon si Wan Chi sa kanya, ipinapakitang magkakilala sila. Napagtanto ng lahat na nasa kaharian na sila ngayon ng mga sawi. Sinabi ng grupo sa pinuno na baliw siya dahil baka magsimula ito ng digmaan sa pagitan ng buhay na mundo at ng sawi na mundo, at sa kalaunan ay mawawalan din siya at wala siyang mapapala. Ngunit walang pakialam ang pinuno at mabilis na lumikha ng isang portal, ikinonekta ito kay Wan Chi, at naglagay ng spell dito upang tapusin siya. Namagitan si Ling na nagligtas kay Wan Chi mula sa spell. Kinuha ni Wan Chi ang kanyang espada at pinutol ang pakpak ng pinuno. Pagkatapos ay sinabi kay Jing at sa iba pa na ang pinuno ay hindi gaanong malakas at madali siyang matatalo ng 5 sa kanila. Ngunit ang pinuno, na kalmado at may kumpiyansa pa rin, ay sinabi sa kanila na malapit nang magsimula ang labanan. Kumuha siya ng kapangyarihan mula sa 10 nahuling pinuno ng mga mangkukulam sa punong himpilan at itinoon ito sa isang espada. Sinabi sa kanya na ang pinakadakilang hari sa lahat ng kaharian ay nag-utos sa kanya na tapusin siya at ang espadang iyon ay magiging isa sa 3 sandatang inihanda upang talunin siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Dingdong kay Ling at sinabi sa kanya na ang espada ay lubhang mapanganib at kayang tumagos sa anumang mahiwagang batas, na posibleng sumire pa kay Dingdong. Walang nakakaintindi sa nangyayari at inihanda ng pinuno ang pangalawang sandata, isang pako na may kapangyarihang dugo, inihagis ito kay Ling at kinaladkad siya papunta sa kanya, pagkatapos ay tinusok ang espada sa kanyang kamay. Ang kamay at bahagi ng kanyang mukha ni Ling ay nagsimulang umitim. Sinenyasan ni Jing ang lahat na umatake at tumulong,
Ngunit gamit ang pangatlong sandata, ang makalangit na bituin na disk, sinipsip niya ang lahat ng kanilang mahika at lakas, na nagpatigil sa kanila. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang patak ng kanyang dugo sa disk, dahilan para mabilis itong umikot, na nakapalibot sa buong lugar. Natamba ang pinuno, sinabi sa kanila na pagsapit ng madaling araw ay nasipsip na ng disk ang lahat ng enerhiya mula sa parehong espiritual at pantaong mundo at pagkatapos ay magre-reflect ito, nasisirain ang lahat ng umiiral na mundo. Tinanong siya ni Wanchi at Shuvi kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito at kung bakit nila partikular na tinarget si Ling. Ipinaliwanag niya na ang kanyang hari ay nababagabag dahil nasa lugar si Ling na hindi siya kabilang at nais itong ibalik sa kanyang orihinal na lugar, pinarusahan ang lahat ng kaharian dahil ang ginawa niya ay sumuway sa kanyang mga utos. Sinigawan siya ng lahat, hindi pa rin lubos na nauunawaan kung ano ang ginawa niya, at sila ay nawalan ng malay dahil naubos ang kanilang enerhiya sa disk. Kalaunan, nagising si Ling sa isang kakaibang lugar na may isang napakalaking dingdong sa harap niya. Nang tanungin niya kung nasaan siya, sinabi ni Dingdong na nasa loob siya ng kanyang subconscious mind. Nakita natin si Dingdong na nangangitim dahil sa espada, ngunit bago pa man siya tuluyang umitim, isang diwata ang lumabas mula sa kanya at tinanong ang diwata kung sino siya. At ipinakilala niya ang sarili bilang si Tironya, sinasabing siya ang kanyang soulmate, na inakala niyang si Dingdong sa lahat ng oras na ito, at siya ay nasa loob ni Dingdong upang manatiling malapit sa kanya. Sinimulan ni Tironya na ipaliwanag ang lahat mula sa simula, sinasabi sa kanya na isang sakuna ang dapat mangyari sa hinaharap na magiging sanhi ng kanyang pagkasawi. Dahil mahal na mahal siya ni Tironya, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang maglakbay pabalik sa nakaraan upang maiwasan ang sakuna at baguhin ang kanyang kapalaran. Siya ang nagdala sa kanya sa akademya, at ang matandang lalaki na unang pumasok sa espiritual na mundo ay ang lolo ni Tironya. Ito ang dahilan kung bakit nagalit ang hari, dahil ito ay sumasalungat sa mga batas ng sansinukob. Habang lumuluha, sinabi ni Tironya sa kanya na ang lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa kanya at nais lamang niya itong protektahan at manatiling malapit sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang huling kapangyarihan niya upang ayusin ang nangyayari, sinabing dapat siyang mawala ngayon at masawi. Nagising si Ling at tinawag si Tironya hanggang sa magpakita ito at sinabi sa kanya na aayusin nila ang lahat ng magkasama, at pagkatapos ay hahayaan niya itong magpatuloy ng mag-isa. Labis na naantig si Ling sa kanyang mga salita at ayaw niyang umalis siya. Sinabi niya sa kanya na magpapaalam sila mamaya at muling sumanib sa kanya, sinabihan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang kontrahin ang espada at pako at matagumpay na malabanan ang mga ito, makontrol sila, at sirain ang harang na nilikha ng disk gamit ang pako. Pagkatapos ay itinaas niya ang espada at gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng antina ay sinira ang disk, ibinalik ang lahat ng hinihigop na enerhiya. Nagising sina Wanchi, Shuvi, at Jing. Lumabas si Tironya at nagpaalam sa kanya, sinabing kailangan na niyang masawi ngayon upang masiyahan ang hari at inutusan siyang bisitahin ang kaharian ng mga espiritu, na binibigyang diin na ito ay mahalaga at dapat niyang sundin ang kanyang payo tulad ng dati niyang ginagawa noong siya ay dingdong pa lang. Nagpaalam sila at nasawi ang babae. Lumipas ang ilang oras at lumipat tayo sa ganap na magkakaibang mga kaganapan sa isang isla kung saan ang isang babae na nagngangalang Chloe ay nakatira ng mag-isa. Matapos maitapon doon sa loob ng 900 na taon, kailangan niyang tapusin ang 1,000 taon upang umalis sa lugar sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang partikular na mahika na tinatawag na Enlightened Magic. Naghanda siya para dito sa pamamagitan ng pagguhit ng mga painting, kung saan natututo siya ng mahika. Habang gumuguhit siya, naiisip niya ang kanyang sarili sa ibang anyo, kailangang makabisado ang mahika upang umalis sa isla at pumunta sa makalangit na maharlikang alyansa ng mga hari upang itatag ang kanyang sarili bilang isang reyna, na tuparin ang hiling ng kanyang ina sa kanyang kasawian. Pagkalipas ng 1 taon, sa isla ng Dragon, isang digmaan ang nagaganap. Bawat 1,000 taon, maraming kaharian ang naglalaban para sa isla, at ang nagwagi ay namamahala sa isla sa susunod na 1,000 taon, na inuulit ang siklo. Sa taong ito, ang muntik ng manalo ay ang Bat King, nakatatapos lang talunin ng isang hari ng alyansa ng makalangit na maharlika na nagngangalang Zion. Pumunta ang Bat King kay Zion, ipinagmamalaki ang pagbawi sa lupang sinakop ni Zion sa loob ng 1,000 taon, at kinukot siya si Zion.
Gayunpaman, nanatiling kalmado si Zion, hindi binibigyan ng anumang kahalagahan ang Bat King dahil si Zion ay mas matanda at mas malakas. Labis na nainas ang Haring Paniki at inakusahan si Zion na nakuha ang kanyang kapangyarihan mula sa mga tao dahil siya ang kanilang hari. Ipinagmalaki ng Haring Paniki na mas malakas siya dahil inatake at tinalo niya sila. Nagulat si Zion nang malaman na ang hari ng Paniki ang nasa likod ng alyansa ng Blood Clan, ng Black Feathers, at ng mga tagasunod ng Diablo upang salakayin ang mundo ng tao upang lipulin siya. Kasabay nito, nakatanggap si Zion ng mensahe na nagpapatunay sa mga pahayag ng Haring Paniki. Nagalit si Zion at inatake ang Haring Paniki. Malapit na silang maglaban nang may isa pang mensahe na pumutol sa kanila. Ang mensahe ay mula kay Chloe, na nagpahayag na sasali siya sa digmaan sa panig ni Zion, ngunit kung papayag lamang ito na hayaan siyang maging reyna sa Heavenly Alliance at kontrolin ang Dragon Island sa loob ng 1,000 taon. Pumayag si Zion, ngunit sa kondisyon na matutunan niya ang naliwanagang mahika bago matapos ang oras. Pumayag si Chloe at tinapos niya ang huling hakbang upang matutunan ang naliwanagang mahika sa pamamagitan ng pagguhit ng huling painting at pagkuha ng enerhiya mula rito. Sa kasamaang palad, nawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay at ang mahika ay bumalik sa dati, dahilan para mawala ang lahat at mahimatay, at mabaigo sa proseso. Tinawanan ng Haring Paniki ang kanyang kasawian. Pagkatapos ay hinamon siya ni Zion sa isang labanan sa Barrel Star Island sa loob ng 3 araw. Ang mananalo ay makakakuha ng kontrol sa Dragon Island at iba pang mga isla, kaya manalo pa sa digmaang 1,000 taon. Sinabihan niya ang Haring Paniki na ihanda ang kanyang hukbo at lahat ng kalyadong puwersa para sa nalalapit na labanan, pagkatapos ay lumakad palayo ng may kumpiyansa na parang sigurado siya sa kanyang tagumpay. Pagkatapos, pumunta ang Haring Paniki sa ibang isla at nakilala ang isa pang hari na nakasuot ng isang cetro. Ikinwento niya sa hari ng cetro ang nangyari, at isiniwalat na bahagi lamang ito ng isang plano upang akitin si Zion sa Barrel Star Island sa labas ng kanyang teritoryo upang talunin siya. Nalaman natin na mayroong isang malaking kayamanan sa Dragon Island, kaya naman ito ang sentro ng maraming tunggalian at hinahangad ng lahat. Binati ng hari ng cetro ang hari ng Paniki sa kanyang katalinuhan at gumawa ng personal na kahilingan na alisin ang sinuman mula sa Akademya ng Mahika na darating sa isla sa malapit na hinaharap, at laging naruroon sa anumang problemang magpapakita. Kaya, nakita natin siyang naghahanda para sa isang maikling pagbisita sa Dragon Island. Bumalik tayo kay Ling sa isang tahanan sa kanyang espiritual na mundo, nagising sa isang mensahe mula kay Wan Qi na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya bago pumunta sa Dragon Island. Paulit-ulit ang mensahe hanggang sa siya ay nadismaya at hiniling sa kanyang sistema, na nilikha niya pagkatapos mawala si Ding Dong, na tapusin ang tunog. Ngunit hindi siya maintindihan ng sistema at naalala si Tironya, na laging nandyan upang tulungan siya nang hindi man lang siya humihingi, at namimiss niya ito. Sinubukan niyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay kasama ang bagong sistema at bumangon nang makatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa akademya, na nag-uutos sa lahat ng pupunta sa isla na magtipon sa akademya sa loob ng 1 oras. Naghanda siya, hindi sigurado kung ano ang dadalhin, maging ang espada, ang pako, or ang disc, dahil hindi siya kayang magdala ng marami. Nauwi siya sa pagkolekta ng mga random na bagay. Pumunta siya upang salubungin si Wan Qi gaya ng hiniling nito at naglaro sila at nagkompetensya. Sinabihan siya nito na ipatawag siya mula sa singsing na ibinigay nito kung may kailangan siya sa isla at agad itong pupunta. Bago siya umalis, binigyan siya nito ng damit na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan, na ikinagulat niya. Sinabi nito sa kanya na hindi siya kailanman magsusuot ng anumang bagay na magmumukha siyang babae. Tumawa siya at ipinaalala sa kanya ang singsing at kwintas na suot niya, na ikinahiya niya. Iniba niya ang usapan, ngunit iminungkahi ng babae na ibigay niya ito para ipakita at sinubukang ibigay ang damit para ipakita, ngunit tumanggi siya, sinabing regalo ito para sa kanya ni Wan Qi at dapat niya itong itago. Dahil hindi niya kayang magdala ng maraming gamit sa biyahe, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa damit, lalo na't hindi niya ito itatapon. Pagkatapos ay inalok niya ang damit kay Jing, na tiningnan siya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay itinapon siya. Bumalik si Ling kay Shuvi, sa pagkakataong ito ay ipinakita ang damit bilang regalo mula sa kanya, nagpapasalamat sa kanya sa pagtangkilik sa kanya sa lahat ng oras na ito.
Tinanggap ni Shuvi ang damit at nang isuot niya ito ay tumubo ang kanyang mga pakpak at lumipad at tumaas ang kanyang antas. Nang makita niya na ang damit ay nasa kanyang antas, mapang-uyam niyang tinanong kung maaari niya itong hiramin sa loob ng 5 minuto para mapataas ang kanyang antas at pagkatapos ay ibalik ito. Nagkunwari si Shuvi na hindi siya narinig upang maiwasan ang pagsisisi sa pagkilala sa kanya at nakatanggap ng mensahe mula sa akademya na mayroon na lamang 1 minuto bago ang biyahe. Kaya't kinuha ni Shuvi si Ling at lumipad sila patungo sa spaceship na magdadala sa kanila sa Dragon Island. Si Profesor Yui, ang supervisor ng biyahe, ay hindi naghintay kay Ling at Shuvi at inutusan ang spaceship na umalis. Binilisan ni Shuvi ang kanyang bilis para maabyutan ito, ngunit masyadong mabilis ang spaceship. Sina Jing, Sachi, at ang iba pa sa airship ay naghiyawan para kina Shuvi at Ling, hinihimok silang maghintay, ngunit tumanggi si Yui. Naalala ni Yui ang isang pag-uusap kay Profesor Manjo, na nagbabala sa kanya na malalagay sa panganib si Ling kung pupunta siya sa isla. Kaya naman sinadya ni Yui na hindi siya pinasakay sa airship. Sinabihan niya ang lahat na umupo dahil mayroon silang 10 segundo na natitira bago pumasok ang airship sa kalawakan. Ang 10 segundong ito ang natitirang oras para makasakay sina Shuvi at Ling sa airship. Kung hindi nila ito maabyutan, hindi sila pupunta sa isla. Sa kabila ng malas ni Shuvi, dumating si Wang sa tamang oras para tulungan sila, na nagcast ng spell para mapabilis si Shuvi para mas mabilis silang makarating sa airship. Sinubukan ni Jing, Sachi, at lahat ng nasa airship na tulungan silang makasakay ng mas mabilis. Matapos ang mahabang pakikibaka, sa wakas ay narating ni Ling at Shuvi ang airship sa huling 2 segundo. Masaya ang lahat para sa kanila at lumipad ang airship patungo sa kalawakan dahil ang isla ay nasa ibang kalawakan sa isang ganap na kakaibang mundo. Sinimulan ni Profesor Yui na ipaliwanag ang kasaysayan ng isla, sinabi sa kanila na aalis sila sa oras na ito dahil may magaganap na digmaan sa pagitan ng mga hari sa isla. Ipinaliwanag niya na 10,000 taon na ang nakalilipas, isang higanteng bituin ang sumabog sa isla, na nag-iwan ng isang piraso na may napakalaking kapangyarihan na nakabaon doon. Simula noon, naganap ang mga alitan bawat 1,000 taon sa isla at sumabad si Ling, nagtatanong kung bakit hindi sila pinayagan ng akademya na magdala ng kanilang mga armas kung may digmaan at maaaring masangkot sila. Binago ni Yui ang usapan ng hindi sumasagot at hiniling kay Jing na aliwin sila dahil isa itong paglalakbay, at nagsimula silang lahat na kumanta at magsaya. Samantala, inihahanda ng Haring Paniki ang kanyang hukbo at mga estratehiya para sa paparating na digmaan. Nalaman natin na kailangang mahanap ng Haring Paniki ang nakabaong piraso ng bituin upang pamunuan ang isla at makuha ang kapangyarihang manalo sa digmaan. Lumipat tayo kay Chloe, kung saan ang babaeng dati niyang iniisip ay totoo na ngayon at kasama niya. Nangyari ito dahil sa huling pagkakataon na sinubukan niyang gumawa ng mahika at ito ay nag-backfire, na naging totoo ang kathang-isip na babae. Pareho silang pumunta sa tuktok ng isang bundok sa kanilang isla. Ginamit ni Chloe ang kanyang brush upang magsagawa ng mahika upang makita kung ano ang nangyayari sa labas ng kanilang isla at makita ang hinaharap. Ang unang bagay na nakita nila ay ang cetro ng Haring Paniki, na nakaramdam ng isang nakakatakot na kapangyarihan sa loob nito. Nakita rin nila ang island ng dragon, na tila nasunog mula sa lahat ng digmaan. Bigla, nakaramdam ng kakaibang sakit ang babaeng kasama niya habang nakikita nila ang hinaharap, na ipinapakita ang Haring Paniki sa island ng dragon. Napagtanto ni Chloe na matatalo si Zion, dahil ang labanan ay dapat nagaganapin sa island ng Barrel Star. Ang katotohanan na ang Haring Paniki ay nasa island ng dragon ay nangangahulugan na matatalo si Zion sa digmaan at sasakupan ng Haring Paniki ang isla. Hinimok ng babae si Chloe na balaan si Zion na gumawa ng mas matinding pag-iingat, ngunit sinabi ni Chloe na wala itong silbi dahil hindi sila maniniwala sa kanya. Habang patuloy silang nag-iisip, nakakita sila ng isang babae sa harap nila. Bigla, pareho silang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam at hindi na makapagpatuloy. Nakilala ni Chloe ang babae at nalaman mula sa kanya na siya ang nagbigay ng natitirang piraso ng nabasag na bituin sa ina ni Chloe. Nabunyag na ang bituin ay dating tahanan ng isang buong maunlad na kabihasnan at ang mga tao sa loob ay lubos na maunlad.
Ang nangyari ay dahil sa mabilis na pagsulong ng mga naninirahan sa mga bituin, natakot ang mga pinuno ng ibang mga kaharian na balang araw ay maaaring magpasya ang mga taong ito na atakihin sila. Kaya, nagpasya ang iba pang mga pinuno ng unyon sa langit na sirain ang bituin bago pa sila mapinsala ng mga tao sa loob. Ang buong bituin ay nawasak sa isang araw at halos lahat ng naninirahan dito ay nasawi, maliban sa ina ni Chloe, na wala sa isang paglalakbay noong panahong iyon. Nang bumalik ang ina ni Chloe, lahat ay nawasak. Ipinatapon siya ng mga pinuno ng unyon sa langit at tumangging hayaan siyang manatili sa alinman sa kanilang mga lupain. Dahil dito, siya at si Chloe ay pumunta sa Island Dragon dahil umaasa ang kanyang ina na makahanap ng ilang labi ng bituin. Doon niya nakilala ang isang kakaibang babae na nagbigay sa ina ni Chloe ng isang brush at sinabing naglalaman ito ng lahat ng kapangyarihan ng bituin. Ipinamana ito ng ina ni Chloe kay Chloe, at iyon pa rin ang brush na hawak niya ngayon. Sinabi ni Chloe sa babaeng kasama niya na ang brush ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan mula sa bituin at hindi niya kailanman inakala na isang buong piraso ng bituin ang umiiral pa rin sa isla. Hindi niya maisip ang buong lawak ng kapangyarihan nito at nagpasya na dapat niyang hanapin ang piraso na ito bago pa man mahanap ng hari ng paniki. Samantala, malapit nang dumating ang grupo mula sa akademya. Ipinaalam sa kanila ni Propesor Yui na hahatiin sila sa 4 na koponan para sa araw na iyon, bawat isa ay may pinuno, at ang gawain ay pumaslang ng pinakamaraming kaaway hanggat maaari para sa kasiyahan. Ang koponan na makakapaslang ng pinakamaraming kaaway ang siyang mananalo. Hinirang niya sina Shuvi, Jing, Sachi, at Gian bilang 4 na pinuno, ngunit sinabihan si Ling na pumunta ng mag-isa at huwag sumali sa anumang koponan. Kinabukasan, magkikita silang lahat sa nayon ng Duan sa isla. Hiniling ni Yui kay Ling na tumalon mula sa spaceship, ngunit natambush siya dahil hindi pa siya nakakalipad. Dahil sa pagkadismaya, tinanong niya ang sistema kung ano ang kailangan niyang gawin upang maabot ang antas na kailangan para lumipad. Sinabi sa kanya ng sistema na kailangan niyang tumalon mula sa isang mataas na bundok. Nang lumingon siya sa paligid, nakakita siya ng isang malayong bundok. Nang tumungo siya roon para tumalon, isang kakaibang liwanag ang biglang lumabas mula sa bundok, na sumikat paitaas sa kalangitan at binalot ang lugar ng pulang kulay. Samantala, sinusubukan ni Chloe na magbukas ng portal upang makarating sa Dragon Island, gamit ang lahat ng kanyang lakas kasama ang babae, ngunit may kakaibang nangyari. Napagod si Chloe at hindi na makapagpatuloy, at ang babae ay naging mas malakas kaysa sa kanya. Nagpatuloy ang babae at sinubukang buksan ang portal gamit ang brush. Bumalik kay Yui at ng mga estudyante ng akademya sa spaceship, ang liwanag mula sa bundok ay pumapalibot sa isla, inihihiwalay ito mula sa labas at pinaghihiwalay ang langit mula sa lupa. Ngayon ay nasa lupa na si Ling habang ang kanyang mga kaibigan at kasamahan ay nasa spaceship pa rin sa itaas. Lumaki ang laki ng hari ng paniki hanggang sa umabot na ito sa langit. Gumamit siya ng spell upang sirain ang kanilang airship, ngunit nakialam si Propesor Yui at lumikha ng pananggalang na harang sa paligid ng airship, hiniling sa lahat na maghanda dahil papunta na sila sa Duan. Idineklara ng hari ng paniki ang kanyang sarili bilang pinuno ng lahat ng kaharian, at gamit ang kapangyarihan ng kanyang cetro, gumamit siya ng spell upang mahanap ang lahat ng kayamanan at relikya mula sa bituin nang hindi na kailangang hanapin ang mga ito mismo. Ang harang na nilikha ni Propesor Yui sa paligid ng airship ay nabasag ng puwersa ng hari ng paniki at nawasak ang airship. Natamba ang lahat, ngunit iniligtas sila ni Professor Yui sa pamamagitan ng paglikha ng mga individual na harang para sa bawat isa hanggang sa makarating sila sa Duan.